Nagsimula ang kwento 20 taon na ang nakalilipas, nang may isang pangyayaring nagpabago sa mundo. Dumyun History, Year 1, ang araw na iyon ay kilala bilang bukang liwayway ng isang bagong panahon. Sa kasalukuyang panahon, ang ating pangunahing bida ay nakaligtas at nagawa pang maging isang S-class hunter. Ngunit sa kabila noon ay hindi siya masaya dahil namatay na ang kanyang kapatid. Sinisisi niya ang sarili niya at naawa siya sa nangyari. Ngayon ay nakaharap na siya sa portal na handang pumasok sa piitan. Pumasok siya sa portal at nag-transform sa kanyang adventurous suit. Binuksan niya ang kanyang system window sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang bracelet at kinumpirma niya na isa na siyang S-rank adventurer. Ang kanyang pangalan ay Kiyomi Aki, 30 taong gulang, isang level 50 S-class assassin. Sa mga sandaling ito, si Kiyomi Aki ay kumakapit pa rin sa ganoong bagay nang hindi alam ang dahilan kung bakit siya nalulungkot, ngunit nagpasya siyang kalimutan ang tungkol dito. Sa ngayon, pinuntahan niya ang kanyang mga kasamahan, at sila ay 4, ginalugad nila ang piitan na pinamumunuan ng isang eskrimador nang makarating sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ay lumitaw ang isang B-class Shadow Wolf. Napakalaki nito at nanlilisik ang mga mata. Uy, Kiyomi Aki, subukan mong hawakan ang isang ito ng mag-isa. Sabi ng eskrimador, hindi nagpakita ng reaksyon si Kiyomi Aki, at pumayag na lang sa kasama. Pagkatapos ay sinunggaban niya ang lobo, at umungal ang lobo, at malakas na tinapakan ang lupa, at nagkapira-piraso. Ang lobo na ito ay nakaamoy ng isang kaaway, habang si Kiyomi Aki ay nagtatago sa malaking bato, at naramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan na nagmumula sa lobo na ito. Hindi niya akalain na ang ganitong klase ng normal na halimaw ay talagang malakas. Patuloy niyang sinunggaban ang halimaw at sinamantala ang pagkakataon. Habang nakatingin sa kabilang side ang halimaw, hawak niya ang kanyang punyal na nagbabalak na saksakin ang halimaw. Agad-agad, nagawa niyang saksakin ang lobo, dahilan para tumalsik ang dugo ng lobo. Lumingon ang lobo at nakita siya. Pagkatapos ay inatake siya ng lobo gamit ang kuko nito. Tumalsik din ang dugo niya at bumagsak siya sa lupa. Lumapit ang lobo sa kanya at umungal ng napakalakas kaya kakainin siya ng buhay. Ngunit pagkatapos ay ang kanyang kasamang eskrimador ay nakialam at pinugutan ng ulo ang lobo ng walang pag-aalinlangan. Ang ulo ng lobo ay itinapon sa likod ni Kiyomi Aki, at siya ay natulala ng tanungin siya ng mga eskrimador kung bakit siya nagpupumilit na pumatay ng isang halimaw lamang na biranggo. Ikaw ay masyadong mahina para sa isang S-class. Bakit hindi ka nalang magretiro bilang isang adventurer, sabi ng eskrimador, at siya ay hindi makapagsalita. Alam na ang eskrimador ay tama tungkol sa kanya. Pinigilan ng babaeng kasama nila ang eskrimador sa pangungutya kay Kiyomi Aki. Ngunit sa kasamaang palad, binubuli din niya si Kiyomi Aki sa pagsasabing hindi masama ang ginagawa ni Kiyomi Aki bilang pinakamahinang assassin. Sobrang down si Kiyomi Aki habang nakikinig sa kanila. Batid niya na siya ay mahina at natukoy na ang assassin ay hindi angkop para sa labanan. Kahit na siya ay kinukutya at ang kanyang mga kakayahan ay hindi nasusukat. Kumakapit pa rin siya sa S-class party na ito. Palagi niyang tinitingnan ang larawan ng kanyang kapatid na babae sa kanyang kwintas para ma-motivate ang kanyang sarili. Sa mga panahong ganito, ginagawa niya ang lahat para makita niyang muli ang ngiti ng kapatid. Upang mahanap ang paggamot para sa kanyang kapatid na babae. Siya ay desperadong nagtatrabaho bilang isang adventurer, ngunit hindi niya ito mahanap anumang oras kaya ang sakit ng kanyang kapatid na babae ay mabilis na umunlad na nagresulta sa kanyang pagpanaw. Sa kasamaang palad, pagkatapos mamatay ang kanyang kapatid na babae, hindi niya mababago ang paraan ng kanyang pamumuhay hanggang ngayon, at pagkatapos ay naabot ang limitasyon ng isang assassin. Napatunayan na ang assassin ang pinakamahinang klase at hindi ito angkop para sa labanan sa ngayon. Nilalabanan nila ang halimaw sa loob ng piitan, ngunit siya ang tila walang kwenta. Pagkatapos ng isang oras na laban, nagpahinga sila sandali. Ang eskrimador na kasama nila ay nagpahayag na siya ay pagod na. Kaya sinabi niya sa bawat isa na maaari na silang bumalik. Matapos magpahinga ng kaunti, nakaupo siya sa bangkay ng isang halimaw. Inalalayan siya ng babae, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng eskrimador para pagalingin siya, pagkatapos ay ipinaalam ng eskrimador sa lahat na pag-uusapan nila ang mga gantimpala. Sa pahinga na ito,
Si Kiyomi sabay nanginginig sa hapdi, pero hindi inalok ng suporta para tulungan siyang gumaling. Kiyomi, okay ka lang na walang gantimpala sa pagkakataong ito, sabi ng eskrimador, at pinipigilan ni Kiyomi ang kanyang dugo na dulot ng sugat sa kanyang baywang. Pagkatapos ay sumagot siya na hindi niya iniisip ang tungkol sa gantimpala, at ang kanyang mga kasama ay natuwa sa kanyang sagot. Iniabot ng eskrimador ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo habang sinasabi sa kanya na dapat niyang ipagpasalamat na ang pananatili nilang isang mahinang tulad niya sa party. Ginamit ni Kiyomi ang kanilang paggamot sa kanya. Ngunit gayunpaman, patuloy siyang nagtatrabaho bilang isang adventurer dahil sa isang piitan. Ang hindi kilalang mga posibilidad ay palaging umiiral. Nakatayo siya habang tinitiis pa rin ang sakit. Nauna nang umalis ang mga kasama niya. Sa kanyang harapan sa sandaling handa nang umalis si Kiyomi, bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng lupa sa ilang bahagi ng piitan. At sa pagkakataong ito, isa pang halimaw na tila amo ang sumulpot na humarang sa kanilang daan. Natakot siya nang makita ang halimaw dahil ito pala ay isang S-Class Mechanical Dragon, Kukulkan. Isang karapat-dapat na kalaban ang dumating bilang ang cherry sa cake ngayon, wika ng eskrimador. Ngunit para kay Kiyomi ay may kakaiba sa halimaw na ito dahil ito ay malamang na walang katulad na boss na nakaharap niya sa ngayon. Iniabot ng eskrimador ang kanyang espada at nagpa siyang pumunta at puksain ang halimaw habang humihingi ng suporta upang tulungan siya. Sinisingil niya na ang halimaw habang ang halimaw ay nag-atake sa kanila. Ang kanyang espada sa kasamaang palad ay naputol sa kalahati at siya ay nanginginig sa matinding paghihirap. Napagtanto niya na masyadong malakas ang halimaw na nasa harapan nila. Nagpasya silang tumakas at pumayag si Kiyomi sa kanilang ideya dahil ang pagtakas ay mas matalino para sa kanya. Alam na ang hindi kilalang halimaw na ito ay talagang napakalakas. Bigla na lang siyang lumipad at nadulas sa lupa. Hindi niya alam kung bakit at sinapak pala siya ng kasama. Humingi ng tawad sa kanya ang kasama niya na may ngiti sa labi. Napagtanto ni Kiyomi na nasa harap siya ng halimaw at ginagawa siyang pain ng mga kasama niya para makatakas sila. Takot na takot siya sa halimaw, saka kinagat ang kanyang ulo habang ang tatlo ay nagtakbuhan na walang nararamdamang pagkakasala. Dahil binalak na nilang putulin ang relasyon kay Kiyomi pagkatapos manghuli sa dungeon na ito. Napakawalang kwenta ni Kiyomi sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito sa wakas ay naging kapaki-pakinabang siya sa kanilang mga mata. Ngayon, si Kiyomi ay walang ulo. Nakaluhod ang kanyang katawan sa lupa at naputol ang kanyang kamay. Nakakagulat dahil isa pala itong clone. Si Kiyomi ay nagtatago sa poste, buti na lang nakatakas siya sa takdang panahon dahil sa clone. Nagpapasalamat siya sa mataas na liksi ng isang assassin, ngunit hindi niya matanggap na ginamit siya ng kanyang partido bilang pain para makatakas sa ngayon. Gusto na rin niyang makatakas dahil sigurado siyang hindi niya kayang labanan ang halimaw ng mag-isa. Ngunit bigla na lang niyang narinig na nagsalita ang halimaw na nagsasabi na ang kanyang plano ay nagpapatuloy ng maayos at tatawid siya sa tarangkahan at lipulin ang mga tao. Nagulat si Kiyomi. Humakbang ang halimaw habang idinagdag na dumating na ang oras mula nang mabuksan na ngayon ang mga tarangkahan. Hinarap ng halimaw si Kiyomi at pagkatapos ay sinabi ni Kiyomi sa halimaw na imposibleng makatawid ang mga halimaw sa tarangkahan. Ngunit pagkatapos ay sumagot ang halimaw na posible para sa kanya si Kiyomi. Siya ay natakot, alam na ito ay hindi pa nagagawa. Kung totoo ang sinabi ng halimaw. Hinawakan niya ang kanyang punyal sa pag-aakalang hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito matapos marinig ang sinabi ng halimaw ay tumayo siya at buong tapang na inihanda ang sarili para lumaban. Kahit isang tao lang ang kaya niyang iligtas. Bumangon ang halimaw, ipinahayag na walang magawa si Kiyomi, lalo na't isa siyang ginamit na pain. Siya pagkatapos ay pumutok at umatake, at si Kiyomi ay agad na nag-activate ng ilang mga klon upang lituhin ang halimaw. Karamihan sa kanyang mga klon ay nagkapira-piraso sa halimaw na sumalakay sa natitirang mga klon na kanyang nakikita. Hindi niya alam na nasa ibabaw niya si Kiyomi at naniningil. Sinaksak niya ang halimaw gamit ang kanyang punyal, ngunit ang halimaw ay masyadong matigas. Ang halimaw, pagkatapos ay inatake siya. Lumipad siya at napasandal sa pader. Duguan siya. Pero sa kabila noon ay sobrang sakit ang nararamdaman niya. Positibo siya na dapat magkaroon ng pagkakataong manalo.
Ginamit niya ang kanyang clone, ngunit nakita ng halimaw ang kanyang tunay na katawan gamit ang kanyang body heat detected. Kaya't ang halimaw ay humihip muli ng isang pag-atake, at sa pagkakataong ito ay napaatras siya nang may napagtanto siya. Lumipad ang kanyang mga clone at nakalabas na ang kanyang pangunahing katawan. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na maaaring nakita ng halimaw ang kanyang tunay na katawan gamit ang kanyang body heat detected. Tinitigan niya ang halimaw at nakita niya ang lokasyon ng mata. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na kung maisaksak niya ang mata na ito, posibleng talunin niya ang halimaw. Nagpasya siyang isugal ang kanyang buhay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Pagkatapos ay sinisingil niya ang halimaw gamit ang kanyang 3 clone, at ang halimaw ay nalilito sa kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Pagkakamali ko, inilagay ko ang buhay ko sa linyang ito, binigkas ni Kiyomi Aki, habang humahampas sa halimaw. Iniabot ng halimaw ang kamay upang saluhin siya sa kanyang tunay na katawan, sa kasamaang palad ay tinamaan ng mga kuko nito. Gayunpaman, patuloy siyang lumapit sa mata ng halimaw at sinaksak ito. Gamit ang kanyang sirang dagger, kasama ng kanyang phantom blade at slash teknike, tumalsik ang dugo ng halimaw sa kanyang mukha. Naghiyawan ang mga halimaw sa matinding paghihirap at lumitaw ang isang silhouette na sumabog ang isang bahagi ng katawan nito, hindi nito alam kung paano nangyari. Si Kiyomi Aki at the same time, ay nakangiti, alam na nakuha niya ang tamang hakbang, ngunit hindi niya maitatanggi ang katotohanan na nasa limitasyon na siya sa pagkakaroon ng pinakamahinang trabaho. Hulaan niya sinubukan niyang maging cool, kahanga-hanga. Ito ang unang pagkakataon na natulak ako hanggang dito. Ang plano ay ipagpaliban. Magkita tayong muli, sabi ng halimaw at nawala. Alam ni Kiyomi Aki na ito na ang katapusan ng kanyang pakikipaglaban sa boss ng halimaw sa piitan na ito, ngunit hindi siya sigurado kung nakatulong ba siya sa mundo matapos itong talunin. Biglang bumungad sa kanya ang isang hindi pamilyar na window. Magkakaroon daw ng quest bonus na ilalapat, ngunit sa kasalukuyan ay walang quest. Si Kiyomi Aki ay nagtataka tungkol sa kung ano ang screen na ito sa itaas niya, ngunit pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakalimutan ang tungkol dito, na iniisip na hindi mahalaga sa kanya ngayong siya ay namamatay. Isang alarm ang biglang nagbeep, pinatay ito ng isang lalaki, at nataranta. Pumasok siya sa loob ng comfort room niya at napasigaw bigla. Kiyomi Aki pa rin pala yon, pero sa mas batang bersyon ng kanyang sarili. Napatulala siya nang malaman na siya ay buhay at nakakagulat na bumalik sa oras. Hinawakan niya ang sarili niya para siguraduhin hindi siya nananaginip. Nagtataka siya kung bakit siya bumalik at napagpasyahan niya na maaaring ito ang impluwensya ng halimaw na huli niyang nakalaban. Naalala tuloy niya ang hindi kilalang screen na lumabas noon, nang hihinayang siyang isipin na baka dahil doon. Bumalik siya sa kanyang kama nang marinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakita ang isang mensahe mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na siya ay naghahangad ng ilang tsokolate. Ang pangalan ng kanyang kapatid na babae ay Natsu. Miss na niya ito, tumulo ang mga luha niya sa sobrang saya niya ngayong buhay din ang ate niya at muli silang magkasama. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabi sa sarili na wala nang dapat pag-alinlanganan ngayon. Nangako siya na hindi na niya ulitin ang mga pagkakamaling iyon para sa kanyang kapatid. Naging seryoso siya, sinasabi sa sarili na siguraduhing iligtas si Natsu sa pagkakataong ito. Agad siyang pumunta sa ospital kung saan nakakonfine si Natsu. Malakas niyang binuksan ang pinto na ikinagulat ni Natsu. Nagulat si Natsu, iniisip kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Tumakbo si Kiyomi Aki papunta sa kapatid at kinalabit ito. Napangiti siya nang makumpirma na totoo nga si Natsu. Napangiti din si Natsu, akala niya nagbibiro lang ang kapatid. May fake version pa ba ako, sabi niya. Sa pagkakataong ito, ipinalabas sa telebisyon ang balita tungkol sa mana fever. Sinabi ng newscaster na ang bilang ng mga pasyente ay patuloy na tumataas at ang pangunahing paggamot para sa sakit ay nasa ilalim pa rin ng pananaliksik. Nabanggit din nila na ang mga mananaliksik ay naghahanap pa rin ng isang sibilyang may antibody na gamot. Galit si Kiyomi Aki sa panonood ng balita dahil alam niyang walang gamot na makakapagpagaling ng mana fever. Alam din niya na ang mga mananaliksik ay bubuo ng tamang paggamot, ngunit sa hinaharap lamang. At para makayanan niya ang paggamot na yon, dapat siyang maging isang adventurer.
Pagkatapos ay tumayo siya nang mapagtanto niya na walang dahilan para magpahinga siya ngayon, para makapagparehistro siya bilang isang adventurer sa lalong madaling panahon. Umalis siya sa ospital at nagtungo sa isang lugar, biglang lumitaw ang isang paghahanap. Kailangan niyang kumpletuhin ang 0 hill dashes, 20 pull-up, at 30 greeting people. Litong-lito si Kiyomi Aki dahil hindi pa siya nagkaroon ng quest na ibinigay ng isang sistemang tulad nito dati. Gayon din, ang tinig ng sistema ay ang tinig na narinig niya bago siya namatay, na nagsasabi na ang isang paghahanap ay magiging kanyang gantimpala para sa pagsupil sa kukulkan. Bahagya siyang napangiti nang mapagtanto niya na sa tulong ng kanyang sistema ay madali siyang lumakas. Sinimulan niyang batiin ang isang matanda at nagulat ang matanda sa kanyang malakas na boses. Yumukod siya sa matanda bilang paggalang at saka naglakad palayo. Medyo nakaramdam siya ng inis. Since nakakahiya naman sa kanya ang bumati sa mga tao. Alam niyang hindi ito mabibilang maliban kung gumamit siya ng malakas na boses, kaya wala rin siyang pagpipilian. Binati na niya ang kabuuang 2 tao at madaling nakumpleto ang 1-0 ng hill dash. Nakumpleto din niya ang pull-ups pagkatapos ng hill dash, kaya ipinagpatuloy niya ang pagbati sa mga tao para tapusin ang quest. Pagkalipas ng 1 oras, sa wakas ay nakumpleto niya ang lahat sa window ng system. Pagkatapos ay nagpakita na idineklara na na-clear niya ang quest at ang reward ay naibigay kaagad ayon sa system. Ang malaking paglago ay ibinibigay bilang unang clear bonus. Nais nitong gawin pa rin ni Kiyomi Aki ang kanyang makakaya para bukas. Sa kabutihang palad, nag-level up siya sa level 3 na hindi niya makapaniwala dahil karaniwang aabutin ito ng humigit kumulang 3 buwan. Pagkatapos ay numiti siya at napagpasyahan na maaari niyang tahakin ang pinakamalakas na ruta kung totoo ang lahat ngayon. Matapos batiin ang huling tao, binigyan siya ng ginang ng candy at tinanggap niya ito kahit nahihiya siya. Samantala, dumating siya sa Adventurer Registry. Sinabi niya sa attendant na gusto niyang irehistro ang kanyang sarili bilang isang adventurer. Hanggang ngayon, hindi na siya makaget over tungkol sa quest, at naalala niya na natural sa kanya ang pagbati sa mga tao sa nakaraan niyang buhay. Matapos suriin ng attendant ang kanyang katayuan, bilang isang adventurer, iniabot niya sa kanya ang pulseras. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang mga detalye, at siya ay kasalukuyang 18 taong gulang, F-rank na walang klase. Kinumpirma rin niya na isa na talaga siyang level 3 adventurer ngayon. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng attendant na maaari niyang piliin ang kanyang klase gamit ang pulseras. Nais niyang pumili siya ng matalino at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa ginang. Ang bawat klase ay may sariling hanay ng mga kasanayan. Nakakagulat, ang klase na pipiliin niya ay wala siyang gusto upang manatiling walang klase at sinabi pa niya ito ng malakas sa pulseras. Ang mga taong nakarinig sa kanyang desisyon ay tumatawa ng malakas. Alam na ang pagiging walang klase ay hindi maaaring masakop ang isang piitan. Tinawag nila siyang tulala, ngunit wala siyang pakialam dahil naniniwala siya na ang pagiging walang klase ay maituturing na pinakamalakas na ruta. Nabigo rin ang attendant sa kanyang desisyon. Sinabi niya sa kanya na mas mabuti kung pipiliin niya ang kanyang klase ng matalino ngunit hindi walang klase, ngunit pagkatapos ay hindi siya pinakikinggan ni Kiyomi Aki. Pagkatapos na nasa Adventurer Guild, pagkatapos ay pumunta siya sa armory at bumili ng Demon's Bite Sword bilang kanyang sandata. Nag-alala ang matanda sa kanya at tinanong siya kung madali ba niyang mahawakan ang espada. Natutuwa si Kiyomi Aki dahil napakagaan nito para sa kanya kahit walang sword skill at sigurado siyang dahil nasa level 3 na siya. Pagkatapos ay dinala niya ang mahabang espada sa kanyang likod. At ayos lang siya sa mahal na presyo nito dahil naniniwala siyang napakahalaga ng paunang puhunan. Bukod dito, mayroon na siyang unang bahagi ngayon. Direkta siyang pumunta sa piitan ng The Beginner. May mga adventurer sa labas ng portal at natatakot silang pumasok. Sa kanilang pagtataka, pumasok si Kiyomi Aki nang walang takot. Nakaramdam sila ng kaunting hiya habang nakatitig kay Kiyomi Aki at sinabi nila na si Kiyomi Aki ay dapat na tunay na pakikitungo. Ang portal ng beginner ay humahantong sa kanya sa kagubatan. Habang pumapasok, nakakaramdam siya ng nostalgic feeling dahil dito rin siya nagsisimula ng pumasok. May mga F-class na malagkit na slimes sa paligid. Pagkatapos ay inalis niya ito ng walang anumang salita, at habang nakikipaglaban siya gamit ang espada, naramdaman niyang magaan ang kanyang katawan kahit na walang anumang kasanayan.
Madali talaga para sa kanya bilang level 3. Inalis din niya ang isang F-class sword skeleton sa loob ng The Beginner's Dungeon, at naalala niya na dati siyang nagpupumilit na patayin ang mga ganitong uri ng halimaw kahit na sa kanyang husay sa assassin. Matapos isagawa ang alon ng mga halimaw, sa wakas ay natapos niya ito ng madali, na nagparamdam sa kanya ng kasiyahan. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga magic stone na ibinagsak ng mga halimaw. Ang mga batong ito ay gagamitin upang makagawa ng enerhiya sa tulong ng agham, isang kapangyarihan sa ibang antas. Ang mga adventurer ay pumapasok sa loob ng mga piitan upang hanapin ang mga batong ito. Habang pinupulot ang mga bato, bigla siyang nakarinig ng malakas na dagundong. May isa pang halimaw na lumitaw, isang iklas na bihirang halimaw, si Oros. Pagkatapos ay sinisingil niya si Oros, alam na bihirang magpakita si Oros sa mga piitan. Ito ay isang mabigat na kalaban. Sinubukan niyang salakayin ito gamit ang kanyang espada, ngunit hinarang ni Oros ang kanyang pag-atake. Itinulak niya ang kanyang espada, at sa pagkakataong ito, nanginginig si Oros hanggang sa mabitawan niya ang kanyang kalasag. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang sandata, at sinubukang salakayin si Kiyomi gamit ang kanyang Radiant Sword / skill. Ginamit din niya ang kanyang skill na tinatawag na Soaring Iskay Sword Dance. Ngunit lahat ng kanyang pag-atake ay hinarang ni Kiyomi. Nakangiti si Kiyomi habang iniisip na ang tunay na potensyal ng walang klase ay matutuklasan 15 taon mula ngayon. Inihagis niya ang kanyang espada at nagawang sirain ang kalasag ni Oros. Bigla niyang natutunan ang Radiant Sword / isang walang patid na sword slash. Kung ihahambing sa ibang mga klase, ang bilis ng paglago ng classless mastery ay higit sa 1-0 beses. Sa sandaling magkaroon ng mataas na kasanayan, ang pagkopya sa husay ng kanyang kalaban ay nagiging posible pagkatapos lamang ng ilang minuto ng pakikipaglaban sa horo. Sa wakas ay binasag niya ito. Bumagsak ang mga buto ni Oros sa lupa kasama ang D-Class Magic Stone, isang maling kulay ng ginto. Matapos linisin ang piitan ng The Beginner, bumalik siya sa Adventurer Guild, at sinabi niya sa attendant na medyo iba siya sa kanyang pinlano. Naisip ng attendant na nabigo siyang maging walang klase, kaya sinabi niyang imposibleng maging walang klase, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kiyomi Aki na siya ay mali. Nagulat siya nang ilagay ni Kiyomi ang kanyang bag sa harap ng ginang, at puno ito ng mga magic stone. Biglang hinawakan ng isang lalaki ang balikat ni Kiyomi Aki. Maghintay ng 1 minuto, isang walang klase na talunin ang isang pambihirang halimaw na kailangang manloko, biglang galit ang hindi kilalang lalaki habang hinihila ang kamiseta ni Kiyomi Aki. Nakapagtataka, pinisil ni Kiyomi Aki ang braso ng lalaki, at nanginginig ang lalaki sa sakit. Pagkatapos pumunta siya sa kanyang kaibigan pagkatapos siyang pakawalan ni Kiyomi Aki, at nagtataka ang kanyang kaibigan na sinabi na, totoo bang walang klase si Kiyomi Aki? Sa ngayon nakakuha si Kiyomi Aki sa kabuuang 101,168 yen. Sa oras na ito, biglang nagsimula ang isang emergency quest, nagulat si Kiyomi Aki nang makita ito. Nakatitig siya sa kanyang sistema, iniisip kung anong emergency quest ito. Sinuri niya ito sa system at nalaman niyang kailangan niyang kumanta ng masigasig sa loob ng 5 minuto sa harap ng istasyon. Naiinis siya sa paghahanap, ngunit dahil makakatulong ito sa kanya na maging malakas, nagpasya siyang gawin ito sa kabila na ito ay nakakahiya. Pumunta siya sa istasyon at pumwesto sa harapan. Sa sandaling nagsimula siyang kumanta, nagulat ang mga tao, at ang ilan ay nagvideo pa sa kanya. May mga taong tuwang-tuwa habang kumakanta. Sa kanyang puso, naging pula ang kanyang mukha dahil nahihiya siya, ngunit kailangan niyang tapusin ang 5 minuto para lang lumakas siya. 5 minuto na ang lumipas, at sa wakas ay natapos na niya ang kanta. Yumuko siya at nagpasalamat sa mga tao sa pakikinig, at mayroon ding isang matandang nasiyahan sa kanyang pagtitiwala, kaya't inihagis siya ng matanda ng barya. Sa ngayon, ipinahayag ng sistemang window na natapos na niya ang paghahanap. Inilabas ang reward item, at nahulog ito sa kanyang kamao. Pagkatapos, nang buksan niya ang kanyang kamay, nakita niya ang isang magic stone ring of appraisal. Natutuwa siya dahil hindi niya akalain na makukuha niya ang singsing na ito sa ganoong oras. Ang mastery ay isang tagapagpahiwatig kung gaano kahusay ang pagkakaugnay ng sandata ng isang tao. Kung mas mataas ang kahusayan, mas marami silang magagawa sa mga kakayahan ng armas. Sa sandaling ito, ang kanyang greatsword ay kasalukuyang mastery 8.
Mayroon siyang 78 puntos ng attack power, 77 puntos ng defense power, 73 puntos ng magic power, 79 puntos ng magic defense power, 83 puntos ng liksi, at 116 na puntos ng swerte. Ang kanyang mga nakuhang kasanayan ay Flamesword, Radiance, at Soaring Escawadance. Masaya siya nang makitang mayroon siyang Mastery 8, at kung hindi siya walang klase, alam niyang 0 o 1 pa rin siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa piitan ng The Beginner sa Inferior, at nakipaglaban ng mas malagkit na slimes, habang isinasagawa ang kanyang mga bagong kasanayan. Nagsimula ring lumitaw ang isang F-rank Bonesword Skeleton, at mahinahon siyang lumalaban dahil nagiging mas pamilyar sa kanya ang kasanayan. Napakasarap ng pakiramdam niya habang nilaslas ang mga halimaw at agad na inalis ang mga ito. Matapos talunin ang ilang mga alon ng mga halimaw, nagpasya siyang huminto para sa araw na iyon. Binuksan niya ang kanyang sistema para suriin ang kanyang katayuan. Nakapagtataka, nag-level up siya sa level 4. Ang kanyang Great Sword ay Mastery 1-0 na ngayon, at ang kanyang attack power ay naging 80 points, ang kanyang defense power ay naging 79 points, ang kanyang magic defense power ay naging 81 points, ang kanyang magic power ay naging 75 points, ang kanyang liksi ay naging 85 points, at ang kanyang kapalaran ay naging 118 points. Walang mga pagbabago sa kanyang mga nakuhang kasanayan, ngunit sa kabutihang palad ay nakatanggap siya ng 4 na level up na bonus na puntos. Nagtataka siya kung saan niya sila mailalagay at nagpasya na ilagay silang lahat sa kanyang kapalaran dahil ito ay may magandang kaugnayan sa karunungan. Pagkatapos ng lahat, kinuha niya ang lahat ng mga Magic Stone, habang sinasabi na ang resulta para sa paggiling ngayon ay kasiya siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumabas sa piitan at bumalik sa Adventurer Guild. Pagdating niya, may isang lalaki sa front desk, at pinipilit niya ang ginang na bigyan siya ng impormasyon ng iba. Medyo natakot ang ginang dahil hindi sila pinapayagang magbigay ng anumang impormasyon ng walang pahintulot. Pagkatapos ay nakita niya si Kiyomi Aki na patungo sa kanya, kaya itinuro niya ito, habang sinasabi na si Kiyomi Aki ang kamanghamanghang taong hinahanap niya. Pagkatapos ay hinawakan ng lalaki ang balikat ni Kiyomi Aki, at ipinahayag na sila ay naghahanap ng mga karampatang adventurer. Pagkatapos ay napagpasyahan ni Kiyomi Aki na kailangan siya ng taong ito at gusto siyang maging bahagi ng kanilang kuponan. Sabi ng lalaki at laking gulat niya nang makita niya ang buong storage bag ni Kiyomi Aki. Napansin ni Kiyomi Aki na nakatitig ang lalaki sa kanyang bag, kaya ipinaalam niya sa kanya na puno ito ng mga Magic Stone. Namangha sa kanya ang lalaki, habang ipinaalam ni Kiyomi Aki sa lalaki na siya ay isang baguhan. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng lalaki na hindi mahalaga dahil ang karanasan ay hindi mahalaga para sa mga mahuhusay na tao. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Kiyomi Aki na sila ay mula sa Blood Serpent Clan na nagpaplanong sakupin ang S-rank Dungeon Abyss. Nagulat si Kiyomi Aki nang marinig ito, alam na ang S-rank Dungeon Abyss ang unang piitan na lumitaw. Higit pa rito, ito ay isang pinakamataas na piitan, maging ito ngayon o sa hinaharap, walang sino man ang nakaalis nito. Interesado siya, ngunit kailangan niyang tumanggi. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niyang pumunta, ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon. Pagkatapos ay isinabit ng lalaki ang kanyang braso sa balikat ni Kiyomi Aki, at tinanong siya tungkol sa kanyang trabaho. Matapat na sinagot ni Kiyomi Aki na siya ay walang klase. Kaya ikaw ay walang klase, isang taong hindi mapag-aalinlanganan na hindi man lang makapili ng trabaho. Malakas na sabi ng lalaki at tumawa. Mahigpit niyang tinapik ang likod ni Kiyomi Aki at sinabing nawalan siya ng interes na imbitahan siya. Pagkatapos ay lumayo siya at tinawag na talunan si Kiyomi Aki. Humingi ng paumanhin ang lady attendant kay Kiyomi Aki para sa gulo dahil siya ang nagpakilala sa kanya sa lalaki. At pagkatapos ay sinabi niyang ayos lang dahil hindi niya ito iniisip. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang bag na puno ng mga Magic Stone sa mesa, at muli, ang attendant ay hindi makapagsalita. Hindi siya makapaniwala na si Kiyomi Aki ay walang klase, ngunit sinabi ni Kiyomi Aki na siya talaga. Kasabay nito, may isang babae na bagong laro sa Adventurer Guild. Naglakad siya papunta sa main desk at binati si Kiyomi Aki. Awkward na tumitig sa kanya at nagtanong kung naaabala siya nito. Paumanhin, kaya hindi yon, nakangiting sagot ng ginang sa mukha niya. Sa sandaling ito, malinaw na nakita ni Kiyomi Aki kung gaano kaganda ang ginang.
Pagkatapos ay ipinaalam ng ginang kay Kiyomi Aki na siya ay dumating nang marinig niya sa buong mundo na si Kiyomi Aki ay naglinis ng piitan bilang isang walang klase. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyomi Aki na totoo ito at ipinaalam sa ginang na talagang pinili niyang maging walang klase. Ngumiti sa kanya ang ginang at sinabing isa siyang kawili-wiling tao. Pagkatapos ay tinanong niya si Kiyomi Aki kung may kalamangan sa pagiging walang klase at sinagot lang ni Kiyomi Aki na ito ay isang trade secret. Matalino ka, gusto kita, sabi ng ginang. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa laro, si Alice Takagi mula sa Carnelian Rage Clan. May intindihan mo ba kung sinabi kong isa akong class adventurer? Tanong niya, pero tinanong lang siya ni Kiyomi Aki kung ano talaga ang kailangan niya sa kanya. Nagulat ang attendant nang sagutin ng ginang na ang layunin niya ay kapareho ng lalaking lumapit kay Kiyomi Aki kanina. Ang Abyss din pala ang nilalayon ng kanilang clan. At gusto nila si Kiyomi Aki bilang kanilang kasama. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kiyomi Aki kung interesado pa rin siya kahit na siya ay walang klase. Kahit na wala kang klase, welcome ka basta malakas ka, sagot ni Alice habang iniunat ang kanyang kamay. Nais ni Kiyomi Aki na panatilihing eksklusibo ang mastery information sa ngayon, kaya ayaw niyang sumagot. Matapos mag-isip ng 1 minuto, nakipagkamay siya sa ginang at nangakong gagawin ang lahat para makamit ang kanilang mga layunin. Biglang umindayog ang ginang sa kamay nito at sinabing hindi pa lang siya nakakadagdag ng F-class na tulad niya sa clan, kaya nagpasya siyang magsulat ng imbitasyon para kay Kiyomi Aki sa D-Rank Dungeon, Frozen Shadow. Ito ay isang karapatang ipinagkaloob sa mga adventurer ng klase. Sa gayong imbitasyon, kahit na ang mga mas mababang uri ng adventurer ay maaaring hamunin ang isang mas mataas na ranggo na piitan. Habang nagsusulat si Alice, tinanong ng attendant si Kiyomi Aki kung maaari niya itong bayaran ng maaga. Sumagot si Kiyomi Aki ng oo, at pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang telepono upang suriin ang balance ng kanyang account. Nang buksan niya ang kanyang account, nakita ni Alice na binayaran siya ng 70,000 at nagulat siya nang malaman na ang lahat ay nagmula sa beginner dungeon. Pagkatapos ay lumayo si Kiyomi Aki habang ipinaalam sa kanya ng ginang na gusto niyang kumain ng parfait. Ngunit tumanggi si Kiyomi Aki na gamutin siya dahil nakatanggap si Kiyomi Aki ng imbitasyon sa D-Rank Dungeon, Frozen Shadow. Direkta siyang pumunta sa piitan na yon at agad na pumasok. Habang pumapasok, nakakaramdam siya ng malakas na hangin. Mahina rin ang visibility ng piitan dahil sa blizzard. Ikinalulungkot niya ang pagpasok sa piitan na ito, ngunit pagkatapos ay alam niyang hindi siya makakaalis maliban kung aalisin niya ito. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa likod niya, at nang suriin, nakita niya ang isang halimaw na patungo sa kanya. Ito ay isang D-Rank White Silence, at umungal ito habang sinusubukang salakayin si Kiyomi Aki. Pagkatapos ay hinawakan ni Kiyomi Aki ang kanyang espada habang sinasabi na ang isang halimaw sa antas na ito ay hindi basta-basta maaaring lumitaw. Ang halimaw ay patuloy na umuungal at itinaas ang mga braso nito. Inihagis ni Kiyomi Aki ang kanyang espada. Ngunit lumitaw ang isang biglaang paghahanap, dapat niyang pigilin ang kanyang hininga ng hindi bababa sa 60 segundo. Nainis si Kiyomi Aki sa katotohanan na ang quest ay isa pang katawa-tawang quest. Inihagis ng halimaw ang kuko nito para salakayin si Kiyomi Aki, ngunit umiwas si Kiyomi Aki. Sa kabutihang palad, nakita niya ang paggalaw ng halimaw ng mas malinaw pagkatapos mag-level up sa ika-4 na antas. Pagkatapos ay inindayog niya ang kanyang espada at nagawang saktan ang halimaw, mababaw ang sugat nito. Upang pahabain ang laban, naniniwala siyang kailangan niyang gawin ang quest. Agad siyang huminga at nang 49 na ang natitira, nanginginig na siya, ipinagpapatuloy pa rin niya ito. Nagulo ang halimaw, umungal muli at sinubukang salakayin si Kiyomi Aki, ngunit hinarang ni Kiyomi Aki ang pag-atake nito gamit ang kanyang espada. Masyadong mahaba ang pakiramdam ng 60 segundo ng labanang ito. Pagkaraan ng 1 minuto, matagumpay niyang nakumpleto ang paghahanap at agad siyang huminga. Bilang gantimpala, muli siyang nag-level up, iba ang kanyang aura sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay hiniwa niya ang braso ng halimaw at tumalsik ang dugo nito. Hindi siya nasiyahan dito at upang matiyak na ito ay patay na, pinugutan niya ito ng ulo nang walang anumang pag-aalinlangan. Bumagsak ang ulo ng halimaw sa lupa at pagkatapos na maalis ito, sa kabutihang palad ay natutunan niya ang isang bagong kasanayan. Ito ay tinatawag na Ace Barrier at ito ay ginagamit bilang isang proteksyon laban sa lamig.
Sa kasanayang ito, naniniwala siyang madali niyang masakop ang piitan na ito. Tulad ng kanyang naobserbahan, ang paghahanap ay medyo impyerno. Iniisip niya kung inaayos ba nito ang timing nito sa kanya. Dahan-dahan siyang nabaon ng nebe, kaya sinabihan niya ang sarili na lumipat bago siya tuluyang mailibing. Nagpatuloy siya sa paglalugad sa piitan at hinabol ang isang E-rank na Frosthopper. Inactivate niya ang kanyang husay at inatake ang Frosthopper, ngunit pagkatapos ay napakabilis na tumalon palayo. Naiinis siya dahil tinukso siya ng Frosthopper. Nadismaya siya ngunit ayaw niyang sumuko laban sa Hopper. Samantala, matagumpay niyang naalis ang maraming halimaw sa piitan na ito. Pinuno niya muli ang kanyang bag ng ilang magic stone at naniniwala siyang sapat na ito para huminto siya. Uminom siya ng kape dahil napakalamig ng pakiramdam niya at ngayon ay mayroon na siyang pasasalamat kay Alice sa pagtulong sa kanya na makapasok sa piitan na ito dahil ang lugar na ito ay talagang may magagandang puntos sa karanasan. Naalala niya ang ginang at hindi niya maitatanggi na napakarilag talaga ng ginang. Pagkatapos ay umiling siya, sinabi sa sarili na hindi niya dapat isipin ito. Pagkatapos ay tumayo siya at dinala ang kanyang bag, nagpaplanong pumunta ng malalim hanggat maaari. Ngunit bigla na lang narinig niya ang hiyawan ng isang tao. Iniisip niya kung ano yon at pagkatapos ay nakita niya ang mga adventurer na inaatake ng isang halimaw. Ang ilan sa kanila ay nasugatan at isang babae lamang ang naiwan na hindi nasaktan. Umiiyak siya sa takot dahil nakatayo na ang halimaw sa kanyang harapan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata niya habang patuloy na umiiyak. Sinubukan siyang salakayin ng halimaw, ngunit bago siya matamaan ng halimaw, iniligtas siya ni Kiyomi Aki. Dala-dala ni Kiyomi Aki ang ginang habang ang D-rank rare monster umaatake sa lupa. Ang boss ng Hopper ay nalilito dahil biglang nawala ang ginang sa kanyang paningin. Nagulat ang ginang na siya ay nailigtas. Alam naman ni Kiyomi Aki na bihira ang halimaw na ito. Pagkatapos ay kumuha siya ng tuwalya at pinaupo ang ginang. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tutulungan niya siya. Namula ang ginang. Habang natutuwa ang kanyang mga kasama na makakita ng magliligtas sa kanila. Pagkatapos ay tinanong nila ang klase ni Kiyomi Aki. At pagkatapos ay sinagot ni Kiyomi Aki na siya ay walang klase, gaya ng inaasahan. Ang dalawang lalaking adventurer ay nabigo, sila ay hindi makapagsalita. Habang si Kiyomi Aki ay nagsabi na siya ay natutuwa na ginawa niya ito sa oras upang iligtas ang lahat. Sa pagkakataong ito, sinugod niya ang halimaw, at pagkatapos ay lumukso ang halimaw at handang salakayin siya gamit ang kuko nito. Pagkatapos ay sinubukan nitong mag-atake, ngunit nakaiwas si Kiyomi Aki. Kakalapag lang niya sa malapit, at muling sinugod siya ng halimaw. Sa puntong ito, ina-activate ng boss ng Hopper ang matutulis nitong pangil. Sinubukan nitong salakayin si Kiyomi Aki, ngunit naiwasan pa rin ito ni Kiyomi Aki at sumugod sa likod ng halimaw na ito. Hindi niya maitatanggi ang katotohanan na ito ay medyo mabangis. Ang halimaw ay umungol sa inis at tumalon ng napakataas kay Kiyomi. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang kanyang mga bonus na puntos kanina upang palakasin ang kanyang lakas sa pag-atake. Puputulin kita gamit ang aking kakayahan, sumigaw siya habang iniindayog ang kanyang espada at sa wakas ay natamaan niya ito. Inalis niya ang boss ng Hopper at tumalsik ang dugo nito. Pagkatapos ay hiniwa niya ito at ang ginang ay labis na humanga sa kanya. Ang iba pang dalawang adventurer ay natulala dahil hindi sila makapaniwala na ang isang walang klase ay nagawang gumamit ng kasanayan sa espada at madaling pumatay ng isang halimaw na hayop. Hindi pinansin ni Kiyomi ang kanilang pagkalito dahil wala siyang planong itago ang kanyang kakayahan sa lahat ng oras na ito. Lumapit siya sa ginang at tinanong kung kaya niyang tumayo. Tuwang-tuwa ang ginang dahil inakala niyang may gusto si Kiyomi Aki, pero gusto lang pala ni Kiyomi Aki na pagalingin niya ang mga kasama niya dahil healer siya. Nagalit ang ginang sa maling pag-iisip, pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang mga kasama at sinimulan silang pagalingin habang si Kiyomi Aki ay nakaupo lamang sa kakahuyan habang nakatitig sa mamahaling bagay na nakuha niya mula sa amo. Habang pinapagaling ng ginang ang kanyang kasama, binanggit ng mandirigma na hindi niya akalain na tutulungan siya ng isang walang klase. Kasabay nito, tinitigan sila ni Kiyomi Aki at napagtanto na ang halaga ng isang manggagamot ay tunay na nagniningning sa mga panahong tulad nito. Nang simulan ng ginang na pagalingin ang isa pang lalaki, nakatanggap siya ng pagsaway mula sa kanya dahil sa napakabagal na pagtatrabaho.
na ikinatakot at nanginginig habang humihingi ng paumanhin. Inilagay kita sa party na ito para maging isang healer. Kaya itigil ang pagpapabaya, galit na sinabi ng lalaki, at ang ginang ay hindi nangahas na tumugon. Nainis si Kiyomi Aki dahil alam niyang hindi napagtanto ng dalawang lalaki ang halaga ng isang healer. Pagkatapos ay hinila ng lalaki ang kanyang braso at muling pinagalitan ang manggagamot na nagrereklamo tungkol sa kanyang kabagalan. Sisipain kita sa party na ito kung hindi ka mag-improve, sabi niya, at ang ginang ay natakot na masipa, kaya siya ay magmakaawa na sana, ngunit nakialam si Kiyomi Aki sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa lalaki na paalisin ang ginang sa party nila. Ang ginang ay labis na nalungkot at malapit nang umiyak hanggang sa sinabi sa kanya ni Kiyomi Aki na ang kanyang tunay na potensyal ay hindi dapat sayangin. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Kiyomi Aki na sumama sa kanya. Sa pagkakataong ito, muntik nang umiyak ang ginang, ngunit dahil sa kasiyahan habang inaakala niya na si Kiyomi Aki ay nagmumungkahi ng kasal. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kiyomi Aki na siya ay mali. Ikaw ang magiging pinakamalakas na adventurer, naniniwala ka ba sa akin? Sabi ni Kiyomi Aki habang iniunat ang kamay. Walang imik ang ginang, ngunit nakita rin ito kay Kiyomi Aki na parang wala ng bukas para sa kanya. Parang iba si Kiyomi Aki kumpara sa iba, siya pagkatapos ay tinanggap niya ang imbitasyon ni Kiyomi Aki at kinuha ang kanyang kamay habang sinasabi na siya ay naniniwala sa kanya. Gusto kong maniwala sa iyo, sabi niya, at sumagot si Kiyomi Aki, buti, ipaubaya mo sa akin. Pagkatapos ay kumaway siya sa ginang, ipinaalam sa kanya na kailangan niyang bumalik sa ngayon upang gumawa ng ilang mga gawain. Litong-lito ang ginang dahil inaasahan niyang magkakasama sila ni Kiyomi Aki sa isang iglap. Samantala, dumating si Kiyomi Miyaki sa The Adventurous Guild, at gaya ng dati, iniabot niya ang lahat ng magic stones na nakuha niya mula sa piitan. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa attendant na ang lahat ng mahiwagang bato na ito sa loob ng kanyang bag ay mula sa frozen shadow na dala ng ginang, na hinuhulaan na ang lahat ng mahiwagang bato na ito ay tiyak na sapat para ipromote si Kiyomi Aki sa E-Class Adventurer. Nagpasalamat si Kiyomi Aki sa kanya, at napagpasyahan niya na sa lahat ng magic stones na nakuha niya, maaari na niyang hamunin ang isang dirang dungyon nang hindi nangangailangan ng imbitasyon. Sinabi rin ng ginang sa kanya na hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang listahan ng klase na napromote noon. Ang pagiging isang E-Class ay nagbibigay daan sa mga manlalaro na hamunin ang isang dirang dungyon at hindi na makikilala bilang isang newbie adventurer. Pagkatapos ay binuksan ni Kiyomi Aki ang kanyang bank account upang suriin ang bayad para sa mga magic stones, at nakita niya na siya ay binigyan ng reward na 218,620 yen. At dahil malaki ang halaga nito, nagpasya siyang bumili ng regalo para kay Natsu, ang kanyang kapatid. Makalipas ang isang oras, dumating siya sa ospital dala ang mga cupcake. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Natsu, nagpaalam na papasok siya. Nagulat naman ang nurse nang makitang maraming cupcake ang dala niya. Pagpasok niya ay payapang natutulog si Natsu. Nakangiti siya habang nakatitig sa kapatid. Tinapik niya ang ulo ni Natsu habang sinasabi sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaang mamatay muli si Natsu sa pangalawang pagkakataon ng kanyang buhay. Nakaipon siya ng sapat na piraso para sa layuning iyon at mayroon siyang mga dahilan kung bakit niya inimbitahan ang healer kanina na makipagparty sa kanya. Alam niyang maswerte siyang nakilala ang babaeng iyon sa pag-aakalang mahalaga ang mga oras nito sa paggamot ni Natsu. Pagkatapos mag-isip, binuksan niya ang refrigerator upang palamigin ang mga cupcake. Ngunit pagkatapos ay walang sapat na espasyo, kaya nagpasya siyang kainin ang kalahati nito. Dumaan ang nurse kanina sa kwarto ni Natsu, kaya iniisip niya na lahat ng cupcake na dala ni Kiyomi ay para sa kanyang sarili. Pagkatapos kumain, lumabas siya ng ospital at umupo sa isang bleacher. May tinawagan siya sa telepono at nagpakilala. Laking gulat ng tinawagan, bihira lang daw itong tumawag. Gusto kong sabihin sa iyo na natapos ko ang aking gawain, sabi ni Kiyomi. At si Alice pala ang tinawagan niya. Napangiti si Alice nang makumpirma na talagang walang klase si Kiyomi Aki sa Frozen Shadow. Pagkatapos ay narinig niya si Kiyomi Aki sa telepono na nagpapasalamat sa kanya, at naniniwala siya na dahil kay Alice kaya siya naging mas malakas. May mga inaasahan ka, ha? Tapos gusto mo bang ikwento ko sa iyo ang tungkol sa iba pang piitan? Tanong ni Alice. Ngunit biglang sumagot si Kiyomi Aki, hindi.
Ipinaalam niya sa ginang na may isang tao na gusto niyang sanayin at gusto rin niyang magtanong ng kaunti tungkol sa kanya mula kay Alice dahil mayroon itong malawak na network ng impormasyon. Kung tutuusin, nakikita niya na ang healer na nakilala niya kanina ay isang promising healer, kaya gusto niyang isama ni Alice ang babaeng iyon sa isang party kasama ang isang necromancer. Nataranta si Alice at tapat na sinabi sa kanya na medyo kakaiba ang kanyang mga pamamaraan. Pagkatapos ay tumugon si Kiyomi Aki na mas kawili-wili sa ganoong paraan. Sa synergy ng isang necromancer at isang manggagamot, naniniwala siya na ang healer na nakilala niya ay maaaring lumakas ng husto, isang kaalaman na hindi pa alam sa panahong ito. Pagkatapos ay narinig niya si Alice na tumugon na ang gusto niya ay posible, ngunit kung gagawin niya ito, napagpasyahan niya, dapat na may utang na sa kanya si Kiyomi Aki. Nainis si Kiyomi Aki, ngunit para sa kapakanan ng manggagamot na iyon na maging malakas at matulungan ang kanyang kapatid na si Natsu, pumayag siya sa ginang. Ayos lang sa akin, ipaubaya ko ito sa iyo, sabi niya, habang inaalala ang mukha ng healer na yon na nagtiwalang ipaubaya ang lahat sa kanya. Sige, ako na ang bahala sa iyo, sagot ni Alice, tapos nagpasalamat si Kiyomi. Tumawa si Alice pagkatapos ibinaba ang tawag, habang sinasabi na si Kiyomi ay talagang isang kawili-wiling kapwa. Kinabukasan, diretsyong pumunta si Kiyomi Aki sa Adventurers Guild, at napakasaya ng attendant na ipaalam sa kanya na sa wakas ay naging E-class adventurer siya. Ngayon congratulations, Kiyomi-san, sabi niya. Pagkatapos ay ibinigay niya ang congratulatory from kay Kiyomi Aki, at tinanggap ito ni Kiyomi Aki nang hindi nagpapakita ng anumang reaksyon ng pagkasabi. Napatulala ang ginang dahil kaswal na kumaway si Kiyomi sa kanya na may malamig na pakikitungo. Habang papaalis na si Kiyomi Aki, sinabi sa kanya ng attendant na ang pagiging E-class ay isang malaking bagay dahil alam niyang maraming tao ang sumusuko bago umabot sa antas na ito. Wala pa ring reaksyon si Kiyomi Aki dahil galing siya sa S-class at bumaba sa F-class kung tutuusin. Sa oras na ito, narinig ni Kiyomi Aki ang ilang ingay sa likuran niya. Nang tingnan niya ito, nakita niya ang mga taong nakaposas. Tatlo sila at tinawag silang mga revenant, ang mga adventurer ng klase. Tinitigan sila ni Kiyomi Aki, at alam niyang ang tatlong ito ay mga adventurer na nakagawa ng krimen, at ang ibang mga adventurer ay natatakot sa kanila. Biglang sinabi ng attendant na ang pagpili ng pinuno para sa mga revenants ay talagang isang mahirap na gawain para sa kanya. Nagrereklamo siya na dahil dito, mahihirapan din siyang magdesisyon sa pagkakataong ito. Sa kanyang pagtataka, inalok ito ni Kiyomi Aki. Pagkatapos ay tinanong niya si Kiyomi Aki kung talagang sigurado siya, alam na ang lahat ay natatakot sa gawaing ito. Sinabi sa kanya ni Kiyomi Aki na ayos lang sa kanya. Bukod dito, alam niya na ang gawaing ito ay magbibigay sa kanya ng pera. Bilang karagdagan, kumpiyansa siya dahil alam niya kung paano haharapin ang mga revenant na ito. Ito ay kung gaano kalalim ang dapat niyang isangkot ang kanyang sarili, pagpapalayaw at impormasyon. Alam ko, ikaw ay tumutulong sa akin sa mga ganitong oras. Hayaan ko ito sa iyo, sabi ng attendant saka nag-abot ng kontrata kay Kiyomi Aki. Samantala, napasigaw sa sakit ang isang revenant dahil sa choker sa kanyang leg. Nasa labas sila kasama ang dalawang inspektor at si Kiyomi. Inabot sa kanya ng inspektor ang buton bracelet na magpapadala ng electric circuit sa mga choker na yon. Tinanggap naman ito ni Kiyomi Aki. Sa mundong ito, kahit kriminal ang isang tao, basta may talento, pinapayagan pa rin silang magtrabaho bilang adventurer. Isinuot ni Kiyomi Aki ang bracelet habang inutusan siya ng inspektor na itulak ang buton kung naramdaman niyang may mga kahina-hinalang galaw ang mga kriminal na ito. Narinig ito ng mga revenant at sinabing mayroon din silang karapatang pantao. Pagkatapos ay inutusan sila ng inspektor na malapit sa kanila na itigil ang pag-yapak ng kanilang mga bibig. Samantala, dumating na ang revenant sa piitan kasama si Kiyomi Aki. Pagkatapos ay tinanong ng matangkad na lalaki ang pangalan ni Kiyomi Aki, at sinabi niya na tawagan siya ng Kiyomi Aki. Binalaan din niya ang mga ito na ang huling pag-uusap nila. Pagkatapos ay pinalaya niya ang tatlong kriminal, at sila ay nakatayo sa harap ng naglalagablab na portal. Medyo mapagparaya ang supervisor namin this time. Nagliliyab ako ngayon, bigkas ng matangkad na lalaki. Sige, ipinaubaya ko sa iyo, Supervisor Sam, dagdag ng pinuno ng revenant.
Pagkatapos ay pumasok sila sa kalaliman ng inferno na isang dirang dumyon. Mainit ang loob dahil sa lumalabas na lava mula sa bulkan. Ang matabang lalaki ay nagrereklamo na ang gawaing ito ay mahirap at dahil dito, pakiramdam niya ay napakalupit ng kumpanya sa kanila. Pagkatapos ay sinabihan siya ng kanyang pinuno na huwag magreklamo at para sa kanya, binibigyan din sila ni Kiyomiaki ng ilang pagkakataon. Nasa likod lang nila si Kiyomiaki, sinusundan ang kanilang dinadaanan. Nanatili siyang tahimik habang ang tatlo ay biglang tumingin sa kanya na may masamang balak. Alam ni Kiyomiaki na balak siyang bugbugin ng mga lalaking ito, kaya itinulak niya ang ilalim ng bracelet para parusahan sila. Ngunit pagkatapos ay nagpanik siya dahil hindi ito gumagana. Nakakagulat, madaling nabasag ng mga revenants ang choker at ibinagsak ito sa lupa. Galit na tinitigan sila ni Kiyomiaki. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada habang naghahanda ang tatlo sa pakikipaglaban. Ipinakita pa ng pinuno ng revenant ang kanyang abs at kalamnan habang sinasabing wala akong sama ng loob sa iyo pero dito ka namin papatayin. Nagtataglay sila ng malakas na apoy at kumikinang ang kanilang mga mata. Pagkatapos ay lumitaw ang system window ng Kiyomiaki na nagpasimula ng isang emergency quest. Dapat niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Nainis si Kiyomiaki sa katotohanan na ang sistema ay palaging nagbibigay sa kanya ng isang mahirap na pakikipagsapalaran. Napansin din niya na talagang tumugma ang sistema sa timing ng kanyang sitwasyon. Pumuesto ang tatlo habang nakatutok sa kanila ang espada ni Kiyomiaki. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw mula sa lava. Isa itong Fire Slither, isang D-rank monster. Bumagsak ito sa kinatatayuan nila at saka tumalon si Kiyomi palayo dito. Sinalakay ng halimaw na ito ang kalaban na walang pang-itaas, ngunit nakakapagtaka, madaling naalis ng lalaking ito sa isang suntok lang habang sinasabing masyadong mahina ang halimaw na ito. Kahit di class kami, sa totoo lang medyo close kami sa pagiging C-class, sambit niya. Sa ngayon, natuklasan ni Kiyomi na ang klase ng mga lalaking ito ay fighters. Saka siyang umiti, iniisip na kaya niyang manalo sa laban na ito ng mag-isa. Hinawakan ng leader ang kanyang kamao at yumuko habang nakatitig kay Kiyomiaki. Pagkatapos ay kinasuhan siya ng isang ironic na ngiti sa kanyang mukha at humampas. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Kiyomiaki, kaya nasuntok ng lalaki ang malaking bato sa likod ni Kiyomiaki. Ang bato ay gumuho at si Kiyomiaki ay naalarma na pagtanto na ang taong ito ay talagang malakas. Habang nag-aaway sila, nanonood lang ang matangkad na lalaki, habang ang mataba ay naghuhukay sa lupa, tila may hinahanap. Pagkatapos ay itinaas niya ito nang sa wakas ay natagpuan niya ito. Ito ay isang itim na case na may mga armas at kalasag sa loob. Pagkatapos ay ginamit ito ng tatlo habang sinasabing sa mga bagay na ito, sila ay walang kapantay. Sa oras na ito, iniisip ni Kiyomiaki na kung kumalat ang aprisal ng Magic Stone, ihahayag nito ang katotohanan. Alam niya na ang katotohanan ay ang klase ng manlalaban ay hindi tugma sa kagamitan. Nagpatuloy ang labanan. Ang parehong lalaki ay naniningil kay Kiyomiaki, ngunit sa pagkakataong ito ay mas kumpiyansa siya dahil sa matalim na sandata sa kanyang kamay. Sinubukan niyang salakayin si Kiyomiaki, ngunit hinarang ito ni Kiyomiaki gamit ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, nanginginig siya habang hinaharangan ito dahil sa lakas ng lalaki. Gayunpaman, nagawa niyang itulak ang lalaki, at pagkatapos ay sinisingil siya ng mataba. Itinaas niya ang kanyang espada at hinarangan ang matabang lalaki. Nakangiti sa kanya ang matabang lalaki, at talagang may kumpiyansa siyang lumaban dahil sa armor na mayroon siya. Alam din ni Kiyomiaki na ang trabaho ng manlalaban ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan sa opensiba kasama ang mga pambihirang kakayahan sa pagtatanggol. Dahil dito, may mga paghihigpit. Sigurado siyang may debuff ang fighter job, kaya kumpiyansa siyang may pagkakataon siyang manalo. Para matalo niya sila, kailangan niyang magsimula sa matangkad at payat na lalaki na nakakuha ng palakol. Sinubukan siyang salakayin ng matangkad na lalaki, ngunit pinalihis niya ito. Umuungol ang lalaki at muling inindayog ang palakol, ngunit yumuko si Kiyomiaki para iwasan ang sandata. Sa kasamaang palad, ang matabang kalbo ay nakialam at natamaan ang kanyang likod gamit ang kanyang ulo. Lumipad siya palayo at bumagsak sa lupa na nakabaligtad. Tinitigan niya ang kanyang mga kalaban at kinumpirma na ang pagharap sa matataas na ranggo ay talagang mahirap,
ngunit nararamdaman niya ang pagkakaiba sa kahusayan. Naniniwala siyang kaya niyang magpatuloy, kaya muli niyang inilagay ang sarili. Dahil sa kanyang katapangan sa pakikipaglaban, sinabi sa kanya ng pinuno ng mga kriminal na siya ay may kakayahan. Ang taong ito pagkatapos ay sumigaw, na nag-uutos sa kanyang mga kasama na huwag magpigil at lumabas. Nagsimulang lumitaw ang mga ugat sa kanilang mga katawan, habang pinapagana nila ang kanilang pisikal na kasanayan sa pagpapahusay. Sa pagkakataong ito ay natatakpan sila ng lilang apoy na naging sanhi ng pagkatakot ng kanilang aura. Nakapagtataka, biglang nakakuha ng bagong kasanayan si Kiyomiaki. Ikaw na bastardo, ano kaya ang magagawa ng isang walang klaseng tulad mo, sabi ng matangkad. Mabilis siyang inatake ni Kiyomiaki, dahilan para mataranta ang lalaki, at agad na ginamit ang kanyang palakol para harangan ang sandata ni Kiyomiaki. Hindi niya alam na ang mga walang klase ay mabilis na nag-aaral. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Kiyomiaki ng isang kasanayan na isang pisikal na pagpapahusay. Nagawa ni Kiyomiaki na basagin ang palakol ng matangkad at nilaslas ang balikat ng kalaban, dahilan para tumalsik ang dugo nito. Ginamit pala niya ang kanyang Flaming Sword Radiant skill, at ang lalaki ay sumigaw sa matinding paghihirap at nahulog sa lupa. Ngayon ay dalawa na lang ang natitira sa mga kaaway. Ang kahusayan ni Kiyomiaki ay nagsimula sa perpektong sandali. Sa pamamagitan nito, alam niyang bumalik sila sa pantay na katayuan. Galit ang matabang lalaki kay Kiyomiaki dahil sa pananakit sa kanyang kasama. Inatake niya si Kiyomiaki nang may layuning pumatay, at pagkatapos ay tinitigan siya ni Kiyomiaki at ginamit ang The Soaring SKY Dance Sword. Nataranta ang matabang kalbo nang makakita ng monster technique mula kay Kiyomiaki. Hindi siya makapaniwala na nagamit ito ng isang walang klaseng adventure. Inilagay ni Kiyomiaki ang kanyang sarili sa malaking bato. Sinubukan siyang salakayin ng matabang kalbo gamit ang kanyang kalbo na ulo, ngunit ito ay nagbigay lamang sa kanya ng sakit dahil siya ay natamaan ang bato. Nataranta siya na nawala si Kiyomiaki, at hindi niya alam na si Kiyomiaki ay tumalon ng napakataas at sinugod siya pabalik. Pagkatapos ay inatake niya ang matabang kalbo, at ang matabang lalaki ay nahulog sa lupa. Ngayon ay isa na lang ang natitira sa kalaban. Dahan-dahan siyang tumayo. Hanggang ngayon, nagulat siya sa hindi kapani-paniwalang lakas ng paglukso na mayroon si Kiyomiaki. Maaari niyang sabihin na ang pisikal na pagpapahusay ay medyo maraming nalalaman. Pinagpapawisan ang pinuno ng mga kriminal. Hindi siya makapaniwala na ang dalawa sa kanyang mga kasama, na dapat ay malakas, ay madaling natalo ni Kiyomiaki, isang taong walang klase. Nagngangalit siya dahil sa galit. Ikaw, ano ka? Bakit may napakalakas na tao dito? Hindi ito ang napagkasunduan namin ni Akira-san, napasigaw siya sa galit. Nataranta si Kiyomiaki kung sino itong si Akira-san na binanggit ng lalaki. Bigla na lang may humawak sa paa niya. Ito ay ang matabang kalbo na lalaki, at ito ay lumabas na siya ay may kamalayan pa rin. Talagang makakarating ako sa malayang mundo, malakas na sabi ng matabang lalaki. Naiinis si Kiyomiaki sa hindi niya nagawang talunin ang matabang lalaking ito kanina. Pagkatapos ay sinabihan ng pinuno ng mga kriminal ang matabang lalaki na kumapit ng mahigpit kay Kiyomiaki habang siya ay umaatake. Pagkatapos ay sinuntok niya si Kiyomi at sa kasamaang palad ay lumipad si Kiyomiaki. Bumagsak siya sa lupa habang umuubo. Ang dalawang lalaki pagkatapos ay tumawa habang si Kiyomiaki ay umamin sa kanyang sarili na ang lalaking ito ay talagang nagkaroon ng matinding suntok. Sa ngayon, nahihilo siya at hindi makahinga. Naalala niya ang kanyang kapatid na si Natsu at dahil dito, hinimok niya ang kanyang sarili na lumaban pa. Nang makita siyang dahan-dahang tumayo, muling nainis ang dalawang lalaki. Sinabi ni Kiyomiaki sa kanyang sarili na hindi siya matatalo sa labanang ito. Sa pagkakataong ito ng buhay, sabik na siyang iligtas ang kanyang kapatid. Pinunasan niya ang dugo mula sa kanyang bibig at humingi ng paumanhin sa lalaki habang ina-activate ang kanyang physical enhancement skill. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na siya ay nagsisisi dahil mayroon siyang sariling mga dahilan upang hindi sumuko. Ang kanyang mga mata sa pagkakataong ito ay iba dahil sila ay naging isang kulay azure. Tapusin natin ito, bumigkas siya, pagkatapos ay sinugod ang kanyang mga kaaway at madaling laslasan ang mga ito sa mabilis na bilis. Tumilamsik ang dugo ng kanyang mga kaaway at bumagsak sila sa lupa nang sa wakas ay natalo siya.
Lumilitaw ang window ng system upang ideklara na nakumpleto niya ang emergency quest at ang kanyang reward item ay ipinagkaloob. Ang gantimpala ay isang susi at ito ay dumapo sa kanyang kamay. Tinanong siya ng system window kung gusto niyang gamitin ito, ngunit nagpasya siyang pigilin ang sarili sa ngayon. Hindi nagawang manghuli ni Kiyomi sa loob ng piitan na ito dahil sinubukan siyang patayin ng 3 revenant. Bumaba siya sa piitan dala ang mga walang malay na katawan ng mga kriminal. Pagkatapos ay tumakbo ang mga inspektor sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari sa loob. Pagkatapos ay nagbigay siya ng sagot at ang mga inspektor ay tumawag para sa medical na backup upang dalhin ang mga kriminal sa ospital. Samantala, isang lalaki sa loob ng maluwag na silid ang tumawag sa isang tao sa telepono. "Ano ba talaga ang ginawa mo?" tanong niya, at ang nakausap niya, na tila subordinate niya, ay humingi ng paumanhin at ipinaalam sa kanya na may panghihimasok. Pagkatapos ay tinanong ng hindi kilalang lalaking ito kung sino ito at nakatanggap ng isang piraso ng impormasyon sa kanyang telepono. Ito ang impormasyon ni Kiyomi at naisip niya na ang kanyang subordinate ay nagbibiro, ngunit sinabi ng lalaki sa telepono na ang impormasyong ito ay tumpak. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabing kawili-wili na ang kanyang mga kasama ay binugbog ng isang E-rank classless adventurer. Siya si Babazono Akira, isang profesional na modelo at isang streamer. Ang kanyang pangunahing trabaho ay bilang isang S-rank adventurer. Siya rin ang nagtatag ng mamamatay tao na angkan na Blood Serpent. Hindi mo iniisip na pagkatapos ng panggugulo sa aking nasasakupan maaari kang makatakas dito, tama ba? Nagbibigkas siya. Kinabukasan, si Kiyomi ay nasa kanyang bahay na gumagawa ng pisikal na ehersisyo. Sa ngayon, gumaling na ang kanyang mga pinsala, ngunit gayunpaman, hindi niya maipaliwanag ang 3 lalaking nakalaban niya, alam niyang lahat sila ay mahigpit na kalaban. Dahil doon, naging motivated siya na maging mas malakas kaysa sa iba, gusto niyang maging isang tao kahit man lang walang kapantay. Pagkatapos gumawa ng 120 push-up, bigla niyang nakita ang susi sa kanyang mesa, na siyang gantimpala mula sa kanyang huling paghahanap, isang level 5 adventurer's key. Pinunasan niya ang kanyang pawis habang nakatitig sa susi na hawak niya. Pagkatapos ay lumitaw ang window ng system at tinanong siya kung gusto niyang gamitin ang susi ngayon. Sa pagkakataong ito ay sumagot siya ng o. Isang portal ang lumitaw sa likuran niya na ikinagulat niya. Sinipsip siya ng portal at sumigaw siya habang sinusubukang lumaban, ngunit hindi niya magawa. Bumagsak sa lupa ang kanyang face towel habang nag-teleport siya sa ibang lugar. Nakaramdam siya ng sakit at napagtanto niyang nahulog siya sa buhangin. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at lumuhod, ayon sa sistema, siya ay nasa Sunstone Maze na isa ring piitan. Nag-alala si Kiyomi dahil hindi siya handang lumaban, hindi rin niya inaasahan na biglang siyang ma-respawn sa naturang disyerto. Nagreklamo rin siya tungkol sa buhangin na pumasok sa kanyang damit. Gayunpaman, nagpasya siyang maglakad habang humihingal ng husto. Sobrang init, kaya tinakpan niya ng kamay ang mukha niya. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, wala na siyang nakitang kahit isang halimaw sa paligid. Nagtataka siya kung bakit, pero bago pa niya maisip ang dahilan, bigla siyang pumasok sa isang bagay. Ibinaba niya ito gamit ang kanyang paa upang matiyak na mayroon talagang nasa ilalim ng buhangin. Pagkatapos ay hinawakan niya ito gamit ang kanyang kamay at nalaman na ito ay isang magic stone. Nagulat siya nang makita ito dahil napagpasyahan niya na ang disyerto na ito ay maaaring isang piitan ng pagmimina. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghukay. Alam na ang mining dumyon na ito ay isang napakabihirang uri ng piitan at inamin niya sa kanyang sarili na huli na niyang napagtanto ito. Sa isang mining dumyon, ang mga adventurer ay maaaring magmina ng iba't ibang mga bihirang magic stone, marahil ang hinahanap niya ay dapat na narito. Samantala, naghukay siya ng maraming magic stone, ngunit iniwan na lamang ang mga ito dahil naghahanap siya ng bihira. Nasugatan na ang kanyang mga kamay at humihinga siya ng husto dahil sa pagod na pakiramdam niya. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata nang sa wakas ay matagpuan niya ito. Ito ay isang muon magic stone. Tuwang-tuwa siya at itinaas pa ito habang sumisigaw na nandito talaga ang batong ito. Sa batong ito, sigurado siyang gagaling ang sakit ni Natsu. Hindi niya naisip na ang gantimpala ng paghahanap na siyang susi ay makakakuha sa kanya ng batong ito. Ang sakit na Natsu ay kalaunan ay binansagan bilang isang magical vortex.
Mayroon lamang isang paraan upang pagalingin ito, at iyon ay isang gamot na gawa sa Muon Magic Stone. Upang ganap na mapagaling ito, kailangan ng 10 Magic Stone, kaya kailangan niya ng higit pa sa mga ito upang makumpleto ang 10 sa mga batong ito. Para sa kapakanan ng kanyang kapatid na babae, sabik siyang gawin ito at humukay pa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghuhukay at nagpaplanong maghanap ng pinakamaraming makakaya niya. Siya ay naghukay at naghukay hanggang sa lumipas ang maraming oras. Maraming normal na magic stone ang iniwan niya dahil wala na siyang storage bag. Sa sandaling ito, dumudugo ang kanyang mga sugatang kamay, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa tuwing maghuhukay siya, umaasa siyang makakahanap pa siya ng higit pa sa kanila. Siya ay pinagpapawisan at mukhang pagod na pagod, ngunit wala siyang pakialam. Sa kasamaang palad, lumitaw ang window ng system upang ipaalam sa kanya na tapos na ang oras, isasara na ang piitan, kaya kailangan niyang lumabas. Nag-alinlangan si Kiyomi Aki at sinulyapan niya ang portal, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paghuhukay. Dahil hindi siya maaaring manatili sa piitan na ito, sinipsip siya ng portal palabas ng piitan. Pinahaba niya ang kanyang kamay, gustong manatili para sa higit pa. Alam na ang mga bato ay hindi sapat upang gamutin ang sakit ng kanyang kapatid na babae. Pero kahit gaano pa siya sumigaw, nag-expire na ang pagkakataon niya. Siya ay itinapon pabalik sa kanyang silid, at siya ay labis na nabalisa. Hinihiling niya sa portal na ibalik siya muli, ngunit pagkatapos ay nawala ang portal, at ang nakikita lang niya ay ang pader. Nagrereklamo siya na hindi sapat ang Muon Magic Stone na nakuha niya. Nakahiga siya sa kanyang kama, nagrereklamo na isang Muon Magic Stone lang ang nakuha niya pagkatapos ng lahat ng kanyang paghuhukay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang hawak pa ang bato. Pagkatapos ay naalala niya ang oras na siya ay ginantimpalaan ng susi. Kasabay nito, gusto niyang bumalik muli sa mining dungeon at maghanap ng higit pang Muon Magic Stones. Binuksan niya ang kanyang mga mata at umupo sa kanyang kama. Iniisip niya na kung ang kondisyon ng pag-activate ng piitan na yon ay isang mapanganib na paghahanap, handa siyang dalhin ito ng paulit-ulit. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang puwitan. Pagkatapos ay sinubukan niyang abutin ito gamit ang kanyang kamay at nakakita ng hindi kilalang magic stone. Pagkatapos ay napagtanto niya na natagpuan din niya ito kanina. Ang tanging mga batong kinuha niya ay ang dalawang ito. Lahat ng iba pa para sa kanya ay walang kwentang magic stones. Nakatitig siya sa hindi kilalang bato at iniisip na dalhin ito sa isang espesyalista. Pagkatapos ay naligo siya ng mainit at tiniis ang sakit sa kanyang mga kamay. Siya ay sumisigaw na masakit, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang paghugas sa kanila. Pagkatapos maghanda, diretso siyang pumunta sa ospital para bisitahin ang kanyang kapatid na babae. Kumatok siya sa pinto, at muling nagulat ang nurse na namamahala nang makita siyang may dalang bagay na hindi karaniwan. Tuwang-tuwa ang kapatid niya nang pumasok siya sa kwarto. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kapatid na babae na mayroon siyang regalo para sa kanya. Tuwang-tuwa si Natsu at nakangiti siya. Ibinigay sa kanya ni Kiyomi Aki ang Muon Magic Stone na ngayon ay isang kwintas. Ngunit pagkatapos ay tumanggi siyang tanggapin ito, sinabi na hindi niya ito kailangan. Tinanong siya ni Kiyomi Aki kung bakit, at pagkatapos ay matapat na sinagot ni Natsu na medyo pilay. Si Kiyomi Aki ay nanginginig, nakaramdam siya ng kahihiyan. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis kay Natsu at bumalik sa kanyang trabaho. Bago siya umalis, tinanong niya si Natsu kung talagang ayaw niya sa Muon Magic Stone necklace. Pagkatapos ay narinig niyang sumagot si Natsu ng oo at binati siya ng good luck sa kanyang trabaho. Paglabas niya ng silid, nagpasya siyang isuot ang kwintas na may kalungkutan, alam niyang hindi ito nagustuhan ng kanyang kapatid. Ang nurse, kasabay nito, ay natulala, iniisip na si Kiyomi Aki ay nagdala lamang ng regalo para sa kanyang sarili muli. Samantala, dumating si Kiyomi Aki sa guild ng adventurer. Nauna siyang pumunta sa appraisal department nang mabalitaan niyang may isang tao na nag-inspeksyon ng magic stone sa lugar na ito. Pagpasok niya, nakita niya ang isang matabang lalaki na nakasuot ng itim na suit na may salamin. Para kay Kiyomi Aki, ang taong ito ay mukhang hela na kahina-hinala, ngunit nakakagulat, ang lalaki ay tila isang taong marunong magbasa ng mga iniisip. Baka ganito ang hitsura ko, pero nangunguna ako, sabi niya. Idinagdag din niya na bihirang makakita ng taong may Muon Magic Stone.
Tinanong siya ni Kiyomi Aki kung alam niya ang tungkol sa paggamit ng batong ito, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang kalimutan ito sa ngayon dahil mayroon siyang ibang dahilan kung bakit siya dumating. Pagkatapos ay ipinakita niya sa lalaki ang kanyang hindi kilalang bato at tinanong siya kung ano yon. Pagkatapos ay sinuri ito ng lalaki at ngumiti ng malawak habang ipinapaalam kay Kiyomi Aki na ang batong dinala niya ay isang pambihirang produkto. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang ibig niyang sabihin. Ayon sa lalaki, ang batong ito ay isang magic stone na maaaring magdagdag ng mga magic effect sa mga armas. Ito pala ay isang kaakit-akit na magic stone. Bumalik sa kanyang nakaraang buhay, palagi siyang nabigo sa tuwing nakakakuha siya ng ganitong uri ng bato nang hindi nalalaman ang tunay na layunin nito. Dahil sa kanyang nakakagulat na reaksyon, napagpasyahan ng ekspertong lalaki na talagang naisip niya na ang mga batong ito ay hindi partikular na bihira. Pagkatapos ay sinabihan siya ng lalaki na huwag maliitin ang Amber Magic Stone ng itinalagang espesyal na halimaw na si Chigi. Tinanong siya kung alam niya kung ano ang mangyayari kapag nabighani siya ng sandata gamit ang batong ito, ngunit wala siyang kaalam-alam. Ipinagmamalaki ng lalaki na kapag nangyari ito kay Kiyomi Aki, hindi na kailangang magtrabaho si Kiyomi Aki. Nang marinig ito, walang emosyon pa rin si Kiyomi Aki at hindi man lang nagpakita ng excitement. Tinanong siya ng lalaki kung hindi siya interesado dito. Hindi ba't ka mangha-mangha? Hindi mo na kailangang magtrabaho, sabi niya. Hindi pa rin pala nakuha ni Kiyomi Aki. Ayon sa dalubhasang lalaki, si Chigi ay sumisip-sip ng mga kaluluwa ng mga halimaw na kinakain nito at ginagawa silang mga subordinates nito. Kung ito man ang pumalit sa kanilang kakayahan o sa parehong kakayahan na nakalakip, hindi nila malalaman hanggat hindi nila sinusubukan. Sa wakas ay numiti ng kaunti si Kiyomi Aki. Iniisip na ang bagay na ito ay nakakatuwa. Pagkatapos ay tinanong niya ang dalubhasang lalaki kung maaari niyang maakit ang bato sa kanyang sandata at kumpiyansa na sinabi ng lalaki na oo. Samantala, si Kiyomi Aki ay nasa departamento ng pagtatasa. At ang batong dinala niya kanina ay sa wakas ay nabighani sa kanyang sandata. Dala niya ito sa kanyang likod habang sinabihan siya ng ekspertong lalaki na suriin ang epekto nito ng mag-isa. Dahil kailangan ni Kiyomi Aki na subukan ito ng mag-isa, isa lang ang nasa isip niya. Direkta siyang pumunta sa training ground. Sa silid ng summoner, tinawagan ng isang lady summoner ang susunod na tao na si Kiyomi Aki. Humakbang pasulong si Kiyomi Aki at hinayaan ang ginang na iscan ang pulseras ng kanyang adventure. Matapos mag-scan, nalaman ng ginang na si Kiyomi Aki ay isang E-rank na walang klase. Pagkatapos ay sinabi niya na si Kiyomi Aki ay napakahina. Bigla niyang inactivate ang kanyang summoning power, habang sinasabing sapat na ang ipapatawag niya ngayon para harapin ni Kiyomi Aki. Isang magic circle ang lumitaw sa gitna, at isang gintong liwanag ang lumitaw. Isang halimaw ang lumabas pagkatapos ng 1 minuto. Ang hitsura nito ay katulad ng cotton candy, mayroon itong dalawang maliliit na sungay at maliliit na mata. Ayon sa sistema, ito ay isang E-rank sweet pompon. Ang pompon ay bumukas ang bibig nito sa mabagal na paggalaw, ngunit nang ito ay malawak na nabuksan, ito ay naging malaki at maluwang sa loob. Ang pompon na ito ay agad na sumugod kay Kiyomi Aki. Ngunit si Kiyomi Aki ay nanatiling kalmado at tinitigan ito habang hawak ang kanyang espada. Sa isang indayog lamang, ang pompon ay nalaslas sa kalahati. Ang pompon ay biglang natatakpan ng azure flame, kasama na ang espada ni Kiyomi Aki. Nagulat si Kiyomi nang makita ito. Binalot din si Kiyomi ng parehong aura. Laking gulat niya sa hindi paniniwala dahil may ideya siya kung ano yon. Nagulat din ang Lady Summoner nang masaksihan ang paglabas ng ilaw at binalot si Kiyomi Aki. Pagkatapos ay lumabas ang window ng system upang ipaalam kay Kiyomi Aki na nakuha niya ang isang magic defense point. Nakatitig siya sa kanyang sistema na nakakuyom ang kamao, iniisip na talagang tumaas ang kanyang katayuan. Sa ngayon, ang kanyang magic defense ay kasalukuyang 261 puntos. Uy, ano na lang ngayon? Tanong ng summoner. Ngunit hindi siya binigyan ni Kiyomi Aki ng direktang sagot. Sa halip, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa nangyari. Higit sa lahat, ang summoner ba ng ating bansa ay magpapatawag lamang ng mga mababang antas na halimaw, tanong niya, na ikinagalit ng ginang. Pagkatapos ay ipinahayag niya na si Kiyomi Aki ay medyo walang pakundangan,
kaya hahayaan niya si Kiyomiaki na lumaban sa kanyang isa pang ipinatawag na hayop hanggang sa siya ay umiyak para sa tulong. Biglang dumating ang isang lalaki, hinila ang kanyang buhok, at tinanong ang summoner kung maaari silang sumama sa kanyang kasama na nasa tabi niya. Ikinagagalak kitang makilala, nakangiting sabi ng lalaki. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng summoner na ang oras ngayon ay nakalaan para kay Kiyomiaki, kaya dapat maghintay ang lalaki hanggang matapos ni Kiyomi ang kanyang turn. Pagkatapos ay kumuha ang lalaki ng itim na card, at tinanong ang summoner kung maaari silang humiling ng mas summoning gamit ang card na ito bilang bayad. Kung sasama rin siya sa amin, walang reklamo, di ba? Dagdag niya. Nakatitig sa kanya si Kiyomiaki at laking gulat niya nang marinig ang lalaki na humihingi ng mas summoning. Ang lady summoner, sa parehong oras, ay nagulat, alam na ang isang malaking order ay nangangahulugan na maraming pera ang darating kasama ang itim na card na ito. Napagpasyahan niya na ang taong ito ay isang VIP customer. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyomiaki na wala siyang pakialam kahit nasasamahan siya ng lalaking bagong dating. Sa kaibuturan ng loob, nagpapasalamat siya dahil masubukan din niya ang kanyang espada laban sa maraming hayop. Pagkatapos ay pinahintulutan ng Lady Summoner ang lalaki na sumali dahil pumayag din si Kiyomiaki. Tumingin siya sa kanyang tab at muling tiningnan ang mga detalye ng challenger. Binanggit niya na ito ay labag sa isang E-rank at isang D-rank, kaya naniniwala siya na ang dami ng mga hayop na ipapatawag niya ngayon ay makatwiran. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpatawag, at gaya ng dati, lumitaw ang magic circle, kasama ang gintong liwanag. Maraming D-rank common goblins ang lumitaw, at nang makita ang malaking bilang nito ay naging dahilan upang hindi makapagsalita si Kiyomiaki. Pagkatapos ay kinilala ng mayamang lalaki ang Lady Summoner dahil nasiyahan siyang makakita ng malaking bilang ng mga duwende. Pagkatapos ay tinitigan niya si Kiyomiaki at tinanong ang kanyang trabaho. Sumagot si Kiyomiaki na wala siyang klase. Katulad ng reaksyon ng ibang tao sa pagiging walang klase niya, nadismaya rin ang mayamang lalaking ito, tumawa ng napakalakas sa pag-aakalang mahina si Kiyomiaki. Habang tumatawa siya, humingi siya ng tawad kay Kiyomiaki sa pagkaladkad sa kanya sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay kaswal na sinabi sa kanya ni Kiyomiaki na hindi niya kailangang humingi ng tawad. Pagkatapos ay hinawakan ng mayamang lalaki ang kanyang double dagger at inihanda ang sarili para sa labanan. Saka siya umimik, gagawin ba natin ito ng magkasama? Inihanda din ang ginang gamit ang kanyang double dagger at pareho silang naniningil sa mga duwende ng may kumpiyansa. Isang duwende ang tumalon patungo sa lalaki at inatake siya gamit ang sandata nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang double dagger, hinaharangan ang sandata ng duwende, at nilayon niyang lumuhod sa lupa gamit lamang ang isa sa kanyang mga tuhod. Pagkatapos ay inindayog niya ang kanyang isang paa at natamaan ang binti ng duwende, dahilan para mahulog ang duwende sa lupa. Pagkatapos ay tumayo ang lalaki at itinaas ang kanyang punyal, inalis ang isang duwende sa pamamagitan ng pagsaksak dito. Pagkatapos ay ipinagmamalaki niyang sinabi na ibinaba na niya ang isa sa mga duwende, at ganoon din ang sinabi ng kanyang kasamang babae. Pagkatapos ay inihanda ng lalaki ang kanyang sarili na umatak muli na naglalayon para sa isa pang kaaway. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang paligid, ang lahat ng mga duwende ay nabura ni Kiyomiaki. Inalagaan ko ang panig na ito, sabi ni Kiyomiaki, at ang lalaki at ang ginang ay nabigla sa narinig mula sa kanya dahil akala nila ay napakahina ni Kiyomiaki. Pagkatapos ay tinapik ni Kiyomiaki ang balikat ng lalaki at nagpasalamat sa kanya, sinabing hindi niya kayang humiling ng mas summoning ngunit naranasan ito ng libre dahil sa taong ito. Pagkatapos ay lumayo siya habang winawagayway ang kanyang kamay sa lalaki at sinabi sa kanya na muli siyang asa sa susunod. Bago siya makaalis, tinawagan siya ng babaeng summoner at tinanong kung ano ang ginawa niya. Ikaw ay isang iklas at walang klase. Sa pamamagitan nito, imposible yon. Sino ka lang, tanong niya. Kaswal na sinabi ni Kiyomiaki na classless lang siya. Nagkrus ang braso ng ginang at hindi makapagsalita. Pinili niyang huwag magtanong pa at tumalikod na lang, sinabihan si Kiyomiaki na pumunta muli para makatawag siya ng mas malalakas pang halimaw para lang sa kanya. Napangiti si Kiyomiaki at sinabing magpapasalamat siya. Sa ngayon, nakakuha siya ng 3 puntos matapos talunin ang 43 common goblins.
Napagpasyahan niya na tila hindi siya palaging nakaka-absorb ng mga puntos. Nasa banyo na siya ng Adventurers Guild, naliligo habang iniisip kung ano ang naabot niya para sa araw na iyon. Naniniwala siya na kapag mas lumaban siya, mas lalakas siya. Dagdag pa, mayroon siyang nakakatakot na sandata na makakatulong sa kanya na maging mas malakas araw-araw. Matapos maligo, nakita niya ang mga taong nagmamadali at nagtaka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay tinanong ng isang lalaki kung siya rin ay isang adventurer, at agad siyang sumagot ng o. Nagpapasalamat ang lalaki sa pakikipagkita kay Kiyomi sa oras na ito at ipinaalam kay Kiyomi na may overflow na biglang nangyari. Umiikot ang mga mata ni Kiyomi Aki nang marinig ito. Pagkatapos ay narinig niya ang lalaki na nagsasabi sa kanya na ang lahat ng mga adventurer ay hiniling na sugpuin ang pag-apaw. Alam ni Kiyomi Aki na ang pag-apaw ng piitan ay isang sakuna kung saan lumalabas ang mga halimaw mula sa piitan patungo sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita ang kanyang system window na lumitaw. Ayon sa system, sinimulan ang isang emergency quest. Napangiti si Kiyomi Aki habang nakakuyom ang kanyang kamao. Iniisip na ang timing ay perpekto para sa kanya upang sumipsip ng higit pang mga puntos pagkatapos alisin ang isang grupo ng mga halimaw. Dahil sa pag-apaw ng piitan, inaasahan niya ang isang eksklusibong gantimpala na may mga emergency quest at kung ano ang inaasahan niyang lumitaw. Ang mga tao sa kanyang harapan ay tumatakas sa takot habang siya ay nakatayo, nakatitig sa bintana ng system. Ang ibinigay na paghahanap para sa kanya ay upang puksain ang sanhi ng pag-apaw. Nataranta si Kiyomi Aki dahil noong una niyang naisip na ang pag-apaw ay nakikita bilang isang natural na sakuna. Ngayon ay iniisip niya kung ang pag-apaw ng piitan ay talagang isang bagay na hindi nangyari nang hindi sinasadya. Anong mali? Magmadali ka at pumunta sa eksena, sinigawan siya ng lalaki nang makita siyang walang ginagawa. Sumagot si Kiyomi Aki na naiintindihan niya. Pagkatapos ay nilinis niya ang kanyang mga gamit upang dalhin ang mga ito, at ang lalaki ay nagpapanik na nagmamakaawa sa kanya na magmadali ngayon. Sa Shibuya, ang mga mamamayan ay tumataka sa takot. Nagsisigawan sila dahil lahat sila ay natatakot na mamatay. Hinahabol ng mga duwende na may hawak na iba't ibang uri ng armas ang mga tao para pumatay. Dahil ang mga tao ay nagpapanik, ang ilan sa kanila ay natisod at nahulog sa lupa. Isang babae ang nahulog, sumigaw siya, umaasang may tutulong sa kanya. Ngunit pagkatapos ay mayroon ng isang duwende na naglalayong patayin siya. Tumalo ng duwende patungo sa ginang habang itinaas ang kanyang kamay para harangan ang duwende. Sumigaw siya habang tinatakpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay. Hindi niya alam na pinugutan ng ulo ang duwende na nangahas na pumatay sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata sa pagkalito kung bakit hindi siya nakaramdam ng anumang sakit. Pagkatapos ay napagtanto niya na mayroong isang lalaki na tumulong sa kanya, at tulad ng inaasahan, ito ay si Kiyomi Aki. Pinugutan ng ulo ni Kiyomi Aki ang mas maraming duwende, at tinitigan ng ginang ang ulo ng duwende at lumingon kay Kiyomi upang pasalamatan siya. Tinawag niya si Kiyomi Aki na isang eskrimador, ngunit pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ni Kiyomi na siya ay walang klase. Naguguluhan ang ginang. Bigla siyang tumakas sa takot na si Kiyomi Aki ay mapatay ng duwende dahil sa pagiging walang klase. Habang tumatakbo siya palayo, walang kaalam-alam si Kiyomi Aki kung bakit. Sa sandaling ito, 3 adventurer ang inaatake ng isang duwende. Ang isa sa kanila ay nahulog sa lupa at nagdusa ng husto. Ang kanyang 2 kasama ay nakatitig sa kanya, ngayon sa takot, alam na ang kanilang kalaban ay malakas. Ang duwende ay patungo sa kanila. Ang duwende na ito ay tumatawa, at ang hitsura nito ay iba sa mga normal na duwende. Ito pala ay isang D-class hobgoblin. Tumakas ang 2 sa mga adventurer, sumisigaw na ayaw nilang mamatay. Tinawag sila ng kanilang kasama para bumalik, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakinig. Pagkatapos ay nakita niya si Kiyomi Aki, na nagsasabi na ang mga gustong tumakas ay dapat magpatuloy, dahil naniniwala siya na ang pananatili ay hahadlang lamang sa kanila. Tinanong ng lalaki ang kanyang pangalan, at sinagot niya na siya si Kiyomi Aki, isang E-class adventurer at walang klase. Nang marinig na siya ay walang klase, ang lalaki ay natulala at sumang-ayon na ang pananatili ay talagang pipigil sa kanila. Nakatitig siya kay Kiyomi Aki sa hindi makapaniwala habang ang duwende ay sabay na hinagisan sila ng kotse.
Natakot ang lalaki nang makita ito. Buti na lang at naiwasan nila ito sa pamamagitan ng pagtalon. Pagkatapos ay tumawa ang hobgoblin at sumayaw pa. Si Kiyomi Aki ay nakatitig sa duwende at alam niya na ang ganitong uri ng duwende ay may mataas na kapangyarihan sa pag-atake, pisikal na matatag, ngunit walang katalinuhan. Matagal na tayong mararating. Tapusin natin ito ng mabilis, anya, at sumagot ang lalaki, syempre. Nagboluntaryo ang lalaki na kunin ang atensyon ng duwende, ngunit pagkatapos ay biglang tumakas si Kiyomi Aki nang walang sinasabi. Pagkatapos ay sumigaw ang lalaki, habang iniisip niyang tatakas si Kiyomi Aki at hahayaan siyang lumaban ng mag-isa. Ngunit pagkatapos ay lumabas na ang atensyon ng hobgoblin ay nakadirekta kay Kiyomi. Pagkatapos ay tumakbo ang hobgoblin patungo kay Kiyomi, at pagkatapos ay nagbigay ng senyales si Kiyomi sa lalaki na saksakin ang duwende mula sa likod. Naunawaan ng lalaki kung ano ang gusto niyang mangyari. Pagkatapos ay hinabol niya ang hobgoblin habang iniisip na ito ang plano ni Kiyomi. Agad niya itong sinaksak gamit ang kanyang espada, ngunit pagkatapos ay ginawa lamang niyang mas galit ang hobgoblin. Natakot siya habang nakatitig sa baliw na mukha ng duwende. Inihagis ng hobgoblin ang espada nito, nagpaplanong patayin ang lalaki, ngunit pagkatapos ay sinaksak ito ni Kiyomi Aki sa tiyan. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso nang hindi alam na naalis na ni Kiyomi Aki ang duwende. Pagkatapos ay lumitaw ang window ng system na ipinaalam kay Kiyomi Aki na nakuha niya ang isang punto ng pag-atake. Pagkatapos ay iniabot ni Kiyomi Aki ang kanyang kamay sa lalaki at tinanong siya kung maaari pa rin siyang lumaban. Tinitigan siya ng lalaki na gulat ang mukha dahil hindi siya makapaniwalang makakita ng napakalakas na walang klaseng mandirigma. Nauutal siya habang sumasagot ng oo na may malawak na ngiti sa mukha. Kasabay nito, inabot niya ang kamay ni Kiyomi Aki at sinabing hindi pa siya matatalo sa mga kabataan. Habang nakatayo sila sa kalsada, nakita nila ang mga mas matataas na klaseng adventurer na nagsisimulang magtipon. Kiyomi-kun, ang aming trabaho bilang iklas at mas mababa ay protektahan ang mga sibilyan. Hayaan ang mas mataas na uri ng mga adventurer na hawakan ang mga halimaw, sabi ng lalaki. Sumagot at naunawaan si Kiyomi Aki, ngunit ang problema ay tumatakbo siya patungo sa lugar ng mga halimaw. Pagkatapos ay sinigawan siya ng lalaki, sinabing tiyak na hindi nakuha ni Kiyomi Aki ang sinabi niya. Bumuntong hininga siya dahil sa pagkabigo, ngunit sa huli, sinundan din niya ang paraan ni Kiyomi Aki. Dumiretso si Kiyomi Aki sa restricted area. Nakatayo siya sa harap ng isang portal, at lumabas na ang portal na ito ay ang daan patungo sa High-Low Dongyeon. Pagkatapos ay narinig ni Kiyomi Aki ang isang tao na humihingal ng malakas sa likuran niya. Nang mag-check siya, nakita niya ang lalaki na humihinga ng napakabilis at mukhang pagod na pagod. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kiyomi Aki kung bakit siya sumunod, at pagkatapos ay sumagot ang lalaki na ito ay dahil sinusubukan ni Kiyomi Aki na pumunta sa isang mapanganib na lugar ng mag-isa. Nagulat si Kiyomi Aki na handang samahan siya ng lalaking ito. Pagkatapos ay sinabi niya, mabait ka, ngunit tulala. Naiinis ang lalaki at tinanong siya kung bakit niya binago ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay sinabi na kahit malakas si Kiyomi Aki, ang pag-iisa ay lubhang mapanganib. Mapanganib din para sa akin, ngunit sisiguraduhin kong umuwi ngayon at uminom. Siguraduhin hindi ito magiging watawat ng kamatayan, kumpiyansa niyang sinabi ng nakakuyom ang kamao. Ngumiti si Kiyomi Aki, at pagkatapos ay sinabi sa lalaki na dapat na nilang puksain ang pinagmulan ng pag-apaw. Nataranta ang lalaki dahil ang alam niya ay parang natural na sakuna ang pag-apaw. Si Kiyomi Aki ay naglalakad patungo sa portal at sinabi sa lalaki na malalaman na nila ngayon kung ito ay totoo o hindi. Itinuro ni Kiyomi Aki ang kanyang hintuturo sa portal. Hinawakan niya ito at bigla itong lumikha ng kidlat. Masakit ang mga tama ng kidlat, ngunit walang plano si Kiyomi Aki na tumakas dahil gusto niyang kumpirmahin kung ang piitan na ito ay konektado sa Muon Magic Stone. Lumitaw ang isang nakakabulag na ilaw at may isang bagay mula sa loob na biglang sumabog. Lumipad si Kiyomi Aki at ang kanyang bagong kasama ay nag-aalala para sa kanya. Tinanong siya ng lalaki kung ayos lang siya at kasabay nito nawala ang nakakabulag na liwanag. Isang hindi kilalang halimaw ang lumabas mula sa portal at nang makita ang hitsura nito ay natulala ang lalaki at nagtanong kung ano ang tawag sa halimaw na ito.
Nakakagulat, ang halimaw ay isang siklas at tinawag na Echo of Kukulkan. Ang halimaw ay may kakayahang magsalita. Nagulat si Kiyomi Aki nang makita ang halimaw. Ang halimaw ay gumagalaw at sinabing, "Paano ako natagpuan?" Iniisip ko. "Paano mo malalaman?" Nagtataka ako. "Mamamatay ka ba?" Iniisip ko. Ang halimaw na ito ay tila kapareho ng halimaw bago bumalik si Kiyomi Aki. Nakatitig dito ay natakot ang lalaki sa tabi ni Kiyomi Aki. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Kiyomi Aki sa lalaki na sinasabing nag-set up siya ng death flag. Ang Echo ng Kukulkan ay sumigaw at nang makita itong ikinainis ni Kiyomi Aki. Itinaas ng halimaw na ito ang ulo nito at may kumikinang sa lalamunan nito. Naalarma si Kiyomi Aki nang makita ito. Pagkatapos ay humihip ng purple magic ang halimaw at agad na lumayo si Kiyomi Aki kasama ang kanyang kasama. Nahulog sila sa lupa. Nakita ni Kiyomi Aki ang espada ng lalaki na kinakalawang. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na ang Echo ng Kukulkan ay lumalala dahil sa oras. Naghanda ang halimaw na muling pumutok ng panibagong pag-atake. Alam ni Kiyomi Aki na delikado silang matamaan, kaya agad niyang hinila ang lalaki para makahanap sila ng mapagtataguan. Alam ng lalaki na pabigat lang siya, kaya sinabihan niya si Kiyomi Aki na iwan siya. "Hindi ka na bababalik para tangkilikin ang magandang alak." Sabi ni Kiyomi Aki. Hindi makapagsalita ang lalaki dahil hindi siya makapaniwala na hindi siya hahayaang mamatay ni Kiyomi Aki. Sa pagkakataong ito, muling nagliyab ang halimaw at inatake sila. Nakatakas si Kiyomi Aki kasama ang lalaki. Sinasabi sa kanya ng lalaki na dapat silang bumalik ng magkasama at uminom ng pinakamahusay na alak. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyomi Aki sa lalaki na hindi niya kaya dahil siya ay menor de edad pa. Nang lumayo sila sa halimaw, binitawan ni Kiyomi Aki ang lalaki at itinutok ang kanyang espada sa halimaw. Sinabihan siya ng lalaki na huwag maging walang ingat, ngunit hindi sumagot si Kiyomi Aki. Nakipaglaban siya sa mga kaaway na gumamit ng mga pag-atake ng hininga, kaya tiwala siyang makakarating din siya sa pagkakataong ito. Kumakaway ang halimaw habang nakatitig sa kanya. Sinabi ng halimaw na iniisip niya kung mananalo si Kiyomi Aki laban sa kanya. Biglang nalang inatake ng halimaw si Kiyomi Aki at nataranta si Kiyomi Aki. Sa kabutihang palad, nakaiwas siya, ngunit gayunpaman, nagkaroon siya ng gasgas sa kanyang mukha. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada at inatake ang halimaw, ngunit pagkatapos ay tumalbog ang kanyang espada. Nanginginig ang kanyang kamay at kinumpirma na niya ngayon na ang ganitong uri ng halimaw ay talagang napakahirap. Nakasisilaw ang bibig ng halimaw matapos maglabas ng atake. Naniniwala si Kiyomi Aki na ang halimaw na ito ay isang dragon-type monster dahil sa hitsura at kakayahan nito. Nakatitig siya dito at napansin niyang hindi nito pinaso ang sarili nitong lalamunan sa hininga nito. Naniniwala rin siya na ang bagay na kumikinang sa base ng lalamunan nito ay isang magic point at naglabas ito ng nakaimbak na mahika na may hininga. Dahil dito nanggaling ang magic, binalak ni Kiyomi Aki na puntiryahin ito gamit ang kanyang espada. Agad niyang inactivate ang body enhancement at nagcast ng Soaring Sky Dance Sword. Ang kanyang pag-atake ay patungo sa halimaw. Ang halimaw ay malapit nang gumawa ng isa pang magic blow, ngunit pagkatapos ay tinamaan ito ng pag-atake na ginawa ni Kiyomi Aki. Ang halimaw ay sumisigaw sa sakit. Tinanong nito kung natalo na ba ito. Kasabay nito, alam ni Kiyomi Aki na kinailangan ng napakalaking magic para makahinga ng ganoon. Ngayong naubos na ng halimaw ang lahat ng mapagkukunan nito, naniwala siya na oras na para umatake siya. Itinaas niya ang kanyang espada at inatake ang katawan ng halimaw. Sa isang tama lang, basag ang katawan ng halimaw kung saan niya tinamaan ang kanyang espada. Muli niya itong tinamaan hanggang sa maputol. Nang sa wakas ay nabali niya ang matigas na bahagi ng katawan ng halimaw, muli niyang inindayog ang kanyang sandata na nakatutok sa panloob na bahagi. Matapos itong salakayin, sa wakas ay nasaktan ang halimaw at tumalsik ang dugo nito. Ang halimaw ay umaalulong sa sakit at si Kiyomi Aki ay nagulat nang mapagtanto niya na ang halimaw ay inindayog ang buntot nito at inatake siya. Hindi niya nagawang makatakas sa pag-ataking iyon, kaya lumipad siya palayo at bumagsak sa lupa. Nagngangalit siya ng ngipin dahil sa sakit. Pagkatapos ay nakita niya ang halimaw na naniningil sa kanya. Naalarma si Kiyomi Aki sa pag-aakalang wala na siyang magagawa ngayon.
Nakapagtataka, ang lalaki ay sumugod patungo sa halimaw at hinarangan ito gamit lamang ang isang mababang antas na kalasag. Pagkatapos ay tumayo si Kiyomiaki habang itinutulak ng lalaki ang halimaw. Tinanong siya ng lalaki kung ayos lang siya at sinabing ang pagharang sa halimaw ang magagawa niya. Nagulat si Kiyomiaki nang makita ang isang taong handang tumulong sa kanya sa halip na tumakas upang iligtas ang kanilang sariling buhay. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing sapat na ang tulong na ito para sa kanya. Biglang bumagsak sa lupa ang halimaw. Nagulat ang lalaki at tinanong si Kiyomiaki kung ano ang nangyari. Ayon kay Kiyomiaki, ito ay isang poison grant na natutunan niya mula sa hobgoblin na nakatagpo nila kanina. Ang halimaw sa oras na ito ay nanginginig sa paghihirap. Pagkatapos ay naglakad si Kiyomiaki patungo dito, inindayog ang kanyang espada, at sa wakas ay natapos ang buhay nito. Matapos itong alisin, nakatanggap siya ng abiso na nakakuha siya ng defense point. Nag-level up din siya sa level 7. Bumagsak ang ulo ng halimaw sa lupa at kasama nito ang window ng system na nagdedeklara na natapos ni Kiyomiaki ang emergency quest. Ang gantimpala ay ibinigay, isang susi ng adventurer. Pagkatapos ay tinitigan niya ang etsyo ng Kurulkan, iniisip na muli silang lalaban sa susunod. Kasabay nito, nasaksihan ng lalaki ang window ng system na lumitaw. Pagkatapos ay tinanong niya si Kiyomiaki, ngunit hindi sumagot si Kiyomiaki at pinunasan lang ang dugo sa kanyang espada. Nakikita ko. Paumanhin sa pagtatanong ng isang bagay na walang pag-iisip sa aking benefactor. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ako sikat sa mga babae, sabi ng lalaki, habang pinili niyang maunawaan ang privacy ni Kiyomiaki. Pagkatapos ay isinabit niya ang kamay niya sa balikat ni Kiyomiaki habang tumatawa, at si Kiyomiaki ay lihim na tumawa dahil ito ang unang pagkakataon na may nakipagkaibigan sa kanya. Dumating ang ilang tao at kasabay nito nawala ang dilim sa lugar. Ginawa mo ba ito? Isang lalaki ang nagtanong, at pagkatapos ay itinuro siya ng kasama ni Kiyomiaki at sinabing ito ay dahil sa kanya. Pagkatapos ay ginamit ng lalaki ang kanyang relo at nakita ang impormasyon ni Kiyomiaki. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Kiyomiaki, pagkatapos ay ipinahayag niya na palaging naaalala ang pangalan ni Kiyomiaki. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang pag-apaw ay nawala at ang gate ay nagpapatatag. Tinanong niya si Kiyomiaki kung alam niya ang tungkol dito, at dahil mahirap para kay Kiyomiaki na manatiling tahimik sa sitwasyong ito, nagpasya siyang ibunyag ang katotohanan. Ayon sa kanya, bumalik sa normal ang gate matapos matalo ang dragon. Ang pag-apaw ay itinuturing na isang natural na sakuna, ngunit paano kung hindi talaga? Tanong ng lalaking may salamin sa mata. Pagkatapos ay sinabi ni Kiyomiaki na masasagot lamang niya ang kanyang nakita. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kasama at sabay na lumayo, iniwan ang mga lalaki. Ang lalaking may tela na nakatakip sa kanyang mga mata ay nagtanong kung ayos lang para sa kanila na bitawan na lang si Kiyomiaki. Iminungkahi ng isa pang lalaki na kukuha siya ng ilang impormasyon mula sa dalawang lalaking yon, ngunit gusto rin niya ng gantimpala kapag nakumpleto na. Tiningnan ng lalaking may salamin sa mata ang kanyang relo at sinabing hindi na kailangan. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang magpatuloy ng maayos kay Kiyomiaki. Habang sinusuri ang higit pang impormasyon tungkol kay Kiyomiaki, nalaman niyang may kapatid na may sakit si Kiyomiaki. Lumalabas na ang kasama niya ay isang mas mataas na klaseng adventurer, at napagpasyahan nila na pinaplano niyang akitin si Kiyomiaki gamit ang pera. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na mas mahusay na magkaroon ng higit na lakas sa mga numero. Inaasahan niyang magkakaroon ng malaking labanan at binalak niyang gamitin si Kiyomiaki bilang kanilang trump card. Pagkatapos ay tinawagan niya ang isang tao sa telepono para lang sabihin na pinaplano niyang dalhin siya sa kanilang mga plano. Ang tinawag niya ay Babazono Akira. Sumagot si Akira, "Umaasa ako sa iyo, Babazono-kun." Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-notified kayo sa susunod na video. Salamat.